Kabanata 1121 hanggang 1130. Kabanata 1121 Nostalgia ni Tyler Nash. Gumawa si Yusuf Zoc ng ilang talon upang lumabas sa Immortal Realm, at pagkatapos ng ilang talon pa, bigla siyang lumabas sa Element World at pumasok sa Middle Element World. Noon lang siya sumisid sa dagat na asol at langit na may ulap. Pagpasok sa Blue Sea at Cloud Sky, lahat ay nagtipon sa paligid niya ng may kaba, at si Yusuf Zoc ay tumingin din kay Ruth Wilcox at sa siyam na iba pang babae nang may paghingi ng tawad. Ang sapilitang paghinto sa kanilang pagpapanday ng katawan ay nangangahulugan na hindi sila magkakaroon ng pagkakataong magpanday ng mga katawan sa buhay na ito, at naubos na rin niya ang lahat ng tubig sa lawa ng linglong. Kaya lahat ng kamag-anak niya sa buhay niya sa Jade Sea Cloud ay hindi kailanman magiging immortal. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin, nasaktan ka, maayos naman ang kalagayan namin dito. Ito ang ating tahanan, ang ating mundo. Hanggat walang nangyayari sa iyo, lagi kaming nasa tabi mo. Magiliw na tiningnan siya ni Ruth Wilcox at ng iba pa. Sa paglipas ng mga taon, siya lang ang laging nag-iisa sa pagharap sa mga paghihirap. Sa tuwing muntik na siyang mamatay, nakakaramdam sila ng sakit ng puso at palihim na umiiyak. Oo nga, ang ganda ng dagat na asol at langit na may ulap. Ayaw na naming pumunta sa ibang lugar. Ano ang saysay ng pagiging immortal? Paulit-ulit ding tumanggo sina Lily Case at ang ilan pa. Hanggat hindi sinasaktan si Yusuf Zoc, ano ang saysay kung habang buhay silang nakatira sa dagat na asol at langit na may ulap? Ang lugar na ito ay mayroong lahat at walang kulang, ito ay may sarili nitong mundo, bagamat kakaunti ang populasyon. At kung tutusin, ano ang magagawa nila kung lalabas sila? Malaki, malaki. Boss, sa tingin ko ay kalabisan ka lang. Biglang nauutol na sabi ni Fivehair, ang pangalan ng isang tao. Medyo magagaling kami rito, nakatatlo pa nga ako. Ah, mga kerida, haha. Puff, nagdulot ng tawanan ang lahat dahil sa sinabi niya. Guro, ang pagiging immortal ay hindi lang nakasalalay sa Linglong Pond, may iba pang mga paraan. Nasangkot ka sa isang hindi pagkakaunawaan. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Gracelyn McKee. Ah, may iba pa bang mga paraan? Labis na nagulat si Yusuf Zoc. Narinig lang niya na ang Linglong Pond ay kayang gumawa ng isang immortal na katawan, na siyang sinabi sa kanya ni Landon Torres, pero hindi niya narinig na may iba pang mga pamamaraan pala. Medyo simple lang naman talaga, sabi ni Gracelyn McKee. Pumunta ka sa lower realm at palayain ang lahat. Natural nilang mararamdaman ang immortal na kapigatian, at pagkatapos ay hindi ba sila direktang aakyat? At magkakaroon sila ng katawan na immortal na kikilalanan ng makalangit na daw. Kaya ang Linglong Pond ay isa lamang maling akala. Tama, hinampos ni Yusuf Zoc ang hita niya, at nagulat din ang iba. Tunay nga, tama si Gracelyn McKee, kailangan lang nilang bumalik sa lower realm at natural nilang mararamdaman ang immortal tribulation. Pagkatapos nito ay maaari na silang umakyat at maging mga immortal. Ano ang pangangailangang bumuo ng isang immortal na katawan? Kung nag-aalala ka tungkol sa kanilang kaligtasan pagkatapos ng ascension, piliin mo silang lahat na nasa isang star system sa mortal world. Kapag umakyat silang lahat, makakarating sila sa iisang platapormang tatanggap. Pagkatapos ay maaari kang magayos na may maghintay doon para sunduin sila. Habang umaakyat sila isa-isa, maaari silang direktang kunin. Hahaha, maganda iyan, maganda iyan. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Sa sinabi ni Gracelyn McKee, bigla niyang nakita ang liwanag, sa katunayan, naipit na siya sa isang nakasanayang sitwasyon. Umiling din ang mga babae habang tumatawa, wala nang sinabi pa. Total, sinundan naman nila ang pangunguna ni Yusuf Zoc. Sige, maghanda na kayong lahat. Marahil sa lalong madaling panahon, ibabalik ko kayong lahat sa lower realm. Pero sa ngayon, gagalitan ko muna ang mga sugat ko. Gumaan ang pakiramdam ni Yusuf Zoc at muling naging masaya. Pagkatapos sabihin ito, lumipad siya diretso sa maulap na tuktok. Kayong ilan, bilasan ninyo roon at gamitin ang mga pamamaraang itinuro ko sa inyo kasama ang guro. At huwag mong kalimutan, para sa inyong dalawa ito sa ikabubuti niya. Commandant si Gracelyn McKee kay Ruth Wilcox at sa iba pa. Namula ang mga kababaihan, at saka nahihiyang lumipad din patungo sa maulap na tuktok.
Pumasok si Yusuf Zoc sa isang lugar na nag-iisa, kasama ang isang grupo ng magagandang babae. Samantala, sa Immortal, Demon, Magic, at Buddha Realms, patuloy na lumilitaw ang mga anak ng paglikha. Ang unang demonyo sa mundo ng mahika ay si Tyler Nash, hindi madilim o maliwanag, hindi lalaki o babae. Kinilala ang taong ito bilang ang pangunahing demonyo at nakarating na sa mga unang yugto ng antas ng paglilinang ng isang Immortal Emperor. Tunay nga, matapos umakyat ilang taon na ang nakalilipas, sila ay isa ng Immortal Emperor, tunay na isang minsanang pag-iral sa kawalang hanggan, at ang titulong unang demonyo ay nararapat lamang. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng hukay ng mga demonyo sa Magic World, pinaglalaroan din ni Tyler Nash ang isang piraso ng Jade Dishwasher sa kanyang kamay, matapos makatanggap ng bagong impormasyon. Martin Hop, isa ka talagang baluktot na tao. Akala ko noong una ay parang pagsuway mo na sa langit ang pagkuha sa katawan ng sinaunang demonyo, pero hindi ko akalain na kaya mo pa ring malampasan iyon. Huminga ng malalim si Tyler Nash, labis na naiinis nang makita ang katalinuhan ni Martin Hop, na para bang hindi niya kailanman malalagpasan ang sarili niyang kapatid sa buhay na ito. Gayunpaman, maaari kayang ang banal na madreng Buddhist ay si Laratov. Nakakatuwa, bigla siyang natawa, alam niya ang lahat tungkol kay Yusuf Zoc, ang hindi alam ng iba, alam niya, at ang numero unong banal na madre sa mundo ng Buddha ay ang dating kasintahan ni Yusuf Zoc, na ngayon ay isang madre, nabalitang na brainwash, at naging anak ng paglikha pa. Kung tungkol naman sa babaeng demonyo mula sa mundo ng mga demonyo, na nagngangalang Elijah Birch, tila may relasyon din siya kay Yusuf Zoc. Ayon sa katalinuhan, hindi lang sila, maraming anak ng paglikha, lahat ng nilalang ay lumalaban sa langit, ang mga huling panahon. Hey. Pero nakababatang kapatid, isa ka na ngayong kaaway ng Immortal Realm, dahil sa iyong mapusok na ugali. Natatakot ako na pupunta ka rin sa mundo ng mga Buddha para hanapin ang iyong apoy, at tiyak na magiging kaaway ka rin ng mundo ng mga Buddha. Nagkataon lang na ako ang numero unong anak ng demonyo sa mundo ng mahika, ngayon lahat ng dakilang emperador ng demonyo ay nakikita ako bilang kanilang pinuno. Kaaway ka rin ng Magic World ko, at sa kanariyan pa ang Demon World, mayroon ka bang katulad ni Daphne West sa tabi mo? Isa pang babae. At tiyak na hindi makikilala ng Lopez clan ng Demon World ang Daphne West na iyon, di ba? Ngayon, ikaw na ang kalaban ng apat na kaharian. Sok. Ang galing mo talaga, para kang ipis na hindi mapapatay. Sa totoo lang, nami-miss ka na ng pamilya namin, isa lang naman ang pagkamuhi sa'yo, at hindi ko alam kung kailan tayo magkikita ulit, o kung pagkatapos ng malaking labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, babalik ka pa ba sa aming bayan? Bulong ni Tyler Nash sa sarili, palaipat-lipat sa boses ng Drake at tandang, malabo at napakasamang pakinggan. Sa katunayan, pagkatapos ng napakaraming taon, nabawasan ang puot sa pagitan nina Tyler Nash at Yusuf Zoc, nasiyahan siya sa kasalukuyang kalagayan. Ang pagkamuhi kay Yusuf Zoc ay isa lamang aspeto, higit sa lahat ito ay isang hamon, isang tunggalian. Nang hindi hinarap si Yusuf Zoc, nakaramdam siya ng iritasyon sa loob, kaya kahit walang puot, kahit na bumalik siya sa pagiging maliit na ibon, haharapin pa rin niya si Yusuf Zoc, parang tadhana, hindi kayang kumawala. Marahil, balang araw sa hinaharap, ang magkapatid na ito ay maaaring magsama, uminom at magmura sa mga tao, anumang bagay ay maaaring mangyari. Sa makatuwid, si Tyler Nash ay hindi na purong puot lamang, ito ay higit patungkol sa paglalaro, pagkakaroon ng isang taong lumaki kasama niya, na patuloy na nakikipaglaro sa kanya. Habang siya'y lumalakas, gayon din ang ginawa niya. Habang siya'y lumalaki, gayon din ang ginawa niya. Tapos, balang araw, magkikita silang muli, at pagkatapos ay mag-aaway silang muli. Kung sino ang mabubuhay o mamamatay ay maaaring hindi gaanong mahalaga, ang kailangan lang talaga nilang lumaban kapag nagkita sila. Sa katunayan, inaabangan niya ang muling pagkikita ni Yusuf Zoc. Hindi niya lang alam kung kailan magaganap ang reunion na iyon. At habang si Tyler Nash ay nakakaramdam ng nostalgia, ang dakilang emperador ni Leilani May at ang dakilang emperador ng langit na daw ay naghiwalay. Ang dakilang emperador ng langit na daw ay nakatanggap ng isang liham mula sa unang dakilang emperador ng Lopez clan ng Demon World,
na nagpaplanong magkita sa lupain ng Merito upang pag-usapan ang mahahalagang bagay. Si Quezon Mestipon ay bumalik sa kanyang angkan upang hanapin si Tai Mestipon, na naghahanda para sa paglalakbay patungo sa Lower Realm, habang ang dakilang emperador ni Leilani May ay pumasok sa Element World, pagkatapos ay lumitaw sa labas ng mga pintuan ng Carefree Palace. Sa pagkakataong ito, isinama niya ang kanyang 4 na dakilang disipulo, at habang ang kanyang 4 na dakilang disipulo ay nakatayo sa labas ng mga tarangkahan ng Carefree Palace, maging ang mga kataas-taasang matatanda o ang pinuno ng palasyo, lahat sila ay lumipad palabas upang salubungin sila. Ang mga lalaki ay nakatayo sa kaliwa, ang mga babae sa kanan, ay mainit silang tinatanggap. Hinihintay ko lang na dumating si Zaire Petty, at, sino ba ang nagngangalang Paisley Kirk? Walang pakialam na tanong ng dakilang emperador na si Leilani May. Sa gitna ng karamihan, isang magandang babae ang biglang nagulat, at lahat ay napatingin din sa kanya. Itinoon ng dakilang emperador ni Leilani May ang kanyang tingin sa magandang babae, bahagyang nakataas ang mga labi. Kapatid na Leilani, huli na ang pagdating ng emperador na ito, huli na. Dumating si Zaire Petty, ika-6 sa mga emperador ng Immortal Realm. Ang Carefree Palace ay isa sa kanyang mga nasasakupan, ang apelyido ng Panginoon ng Carefree Palace ay May, at gayon din ang sa kanyang dakilang asawa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1122 kahit ang mga halaman ay nang-ahas na maghimagsik si Paisley Kirk ng Carefree Palace ay dinala ng dakilang emperador Leilani May. Sa katunayan, ang paglalakbay ni Leilani May sa Element World at sa Carefree Palace ay upang hanapin si Paisley Kirk, at tahasan niya itong hiniling. Hindi pa kasama rito ang kahit sinong Supreme Elder mula sa Campbell Sect, kahit si Zaire Petty ay walang tutol. Kung tungkol sa kung bakit niya kinailangang isama si Paisley Kirk, hindi nagtanong si Zaire Petty, at walang ibang nasa posisyon para magtanong. Pagkalipas ng 3 araw, sa loob ng Luminous Pearl River of Life and Death sa Immortal Realm, nagdaos ang dakilang emperador Leilani May ng isang engranding seremonya ng mga apprentice. Kinuha niya ang isang batang babaeng tagapagsaka bilang isang disipulo na may saradong pintuan. Hindi mabilang na tao ang dumating upang masaksihan ang kaganapan, maging ang 5-clawed Dragon Emperor mula sa Demon World ay nagpadala ng mga Reg along pambati. Walang kaalam-alam si Yusuf Zok tungkol dito. Marahil ay balak ni Leilani May na akitin si Yusuf Zok doon at pagkatapos ay hulihin siya. O baka isa itong karagdagang pananggalang para sa kanyang sarili. Total, si Martin Hop ay isang anak ng paglikha, kung hindi siya makapatay sa isang suntok lamang, mag-iiwan ito ng ugat ng kapahamakan. Kaya naman, sa pamamagitan ng pagkuha kay Paisley Kirk bilang kanyang disipulo, nakakuha siya ng isa pang trump card. Matapos gamutin ni Yusuf Zok ang kanyang mga sugat sa loob ng Blue Sea at Cloud Sky, hindi na nagmamadaling umalis. Sa halip, abala siya sa muling pagtatayo ng tanawin at pagtatayo ng mga bahay at lungsod. Pagkalipas ng ilang araw, isang bagong palasyo ang lumitaw. Isa itong napakalaking palasyo na ginawa ni Yusuf Zok gamit ang kanyang divine skills of refining treasures, na halos walang tahina parang mga damit pang langit. Pagkalipas ng ilang araw, nang magkasama sila ni Ruth Wilcox sa iisang kwarto, naramdaman niyang may mali. Labis na masigasig si Ruth Wilcox, at habang isinasagawa ang palabas, ipinamahagi pa niya ang dual cultivation technique. Tinanong siya ni Yusuf Zok kung anong pamamaraan ito, ngunit tumanggi siyang sabihin sa kanya at sa halip ay inutusan si Yusuf Zok na huwag nang magtanong pa. Walang magawa, si Yusuf Zok ay isang lalaking natatakot sa kanyang asawa, at ang pinakamalaking kinatatakutan niya ay si Ruth Wilcox, kaya hindi na siya nang ahas magtanong pa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang gabing pag-ikot, may napansin din si Yusuf Zok na kakaiba. Pareho silang hindi gaanong pagod, at si Ruth Wilcox ay tila mas masigla at puno ng enerhiya, habang ang kanyang sariling nascent soul ay nakagawa ng kapansin-pansing pag-unlad sa mga round na iyon. Sa wakas ay sinabi sa kanya ni Ruth Wilcox bago magbukang liwayway na ito ay isang dual cultivation technique, na itinuro ni Mother Wu. Isinumpa ni Yusuf Zok si Inang Wu, ang matandang mangkukulam, dahil wala siyang itinuturo na mabuti kundi ang masasamang gawaing ito lamang. Siyempre, kahit na tinatawag itong masama, labis pa rin itong nasiyahan si Yusuf Zok, dahil tunay niyang naranasan ang isang kahangahangang proseso na hindi pa nangyari noon.
Sa loob ng ilang magkakasunod na araw, tumalon si Yusuf Zop mula sa silid sa silangan patungo sa silid sa kanluran, at mula sa silid sa kanluran patungo sa silid sa hilaga. Ang talagang gusto niya ay isang anak. Sinikap niyang pagsikapan ito, umaasang isa sa mga babae ang magbubuntis. Tunay nga, ang pagkakaroon ng anak ay magbibigay sa kanila ng layunin at higit na kagalakan, ngunit tila pinarurusahan siya ng langit, na hindi kailanman nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng mga anak. Gayunpaman, nitong mga nakaraang araw ay hindi niya binisita si Aiden Wilkinson, at hindi rin ito nanatili sa kastilyo. Sa halip, nanirahan siya sa isang liblib na isla sa ibang bansa. Hindi naman sa ayaw niyang maging malapit kay Yusuf Zop, pero sabik siyang magsanay, para mabilis na lumago nang sa gayon ay matulungan niya si Yusuf Zop na patayin ang mga kalaban at sakupin ang mundo. Tahimik na lamang itong tinanggap ni Yusuf Zop. Ilang beses niyang binisita si Aiden Wilkinson, ngunit dahil naka-isolate ito para sa pagsasanay, wala siyang magawa tungkol dito. Isang araw, pumunta si Yusuf Zop sa kwarto ni Selena Gould, ngunit dahil nahuli siya sa pagpasok at walang ilaw, agad niyang naramdaman na may kakaiba pagpasok niya, parehong mali ang amoy at ang kapaligiran. Gamit ang kanyang telekinesis para suriin, natigilan siya nang malaman na si Paisley Kirk pala ang duwende ng damo. Ngayong gabi, may ginawang pagbabago. Sa sarili niyang tahanan, hindi niya susuriin ng maaga ang mga kwarto gamit ang telekinesis, alam na alam ng mga babae ang kahinaan niya, kaya ngayong gabi ay napalitan si Selena Gould ni Paisley Kirk. Maraming dahilan kung bakit hindi nakasama ni Yusuf Zop si Paisley Kirk. Una, walang pagmamahalan sa pagitan nila, siya ay isang asawang nakuha sa pamamagitan ng isang transaksyon. Pangalawa, mayroon siyang maliit na sama ng loob sa kanyang puso. Total, si Paisley Kirk ay binago mula sa isang halaman, na teknikal na isa pa ring demonyo. Kung mabuntis siya at manganak ng batang kahawig ng magkapatid na Calabash, malaking kapahamakan iyon. Nang makita ang mahigpit at hubad na taong nasa kama, nakapikit, si Paisley Kirk, tatalon na sana si Yusuf Zop, ngunit mahigpit na hinawakan ni Paisley Kirk ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag kang umalis, asawa mo ako, pakiusap huwag kang umalis." Nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata, dala ang bigat ng mga hinaing. Nang marinig niyang tinatawag niya ang sarili niyang asawa at nakita ang mukha nitong puno ng luha, lumambot ang puso ni Yusuf Zop, at umupo siya, dahan-daang isinilid ang kumot para sa kanya, at ngumiti. Kaninong masamang ideya ito? Hindi sumagot si Ruby Wood ngunit sumagot, "Asawa, bakit mo ba laging iniiwasan si Ruby Wood?" "Hindi ako umiiwas," nakangiting sabi ni Yusuf Zop, "hindi ba't araw-araw tayong nagkikita? Sa iisang mesa pa rin tayo kumakain ng hapunan, di ba? Asawa, ikaw ay isang lalaking matapang at matatag, hindi ka mapanlinlang o hindi tapat. May kahulugan ba talaga ang sinabi mo?" Nawalan agad ng imak si Yusuf Zop. Kailangan ba talagang pag-usapan nila ang paghihiwa-hiwalay sa kama? "Kung aalis ka ngayong gabi, sulatan mo ako ng liham ng diborsyo," sabi ni Ruby Wood, habang nakapikit. "Hindi ko sinabing aalis ako. Asawa kita, at wala akong planong iwan ang kahit sino." Hinawakan ni Yusuf Zop ang ilong niya at saka biglang humiga ng patihaya sa tabi ni Ruby Wood. Gayunpaman, hindi siya naghubad sa halip ay tumitig sa kisame at sinabing, "Mag-usap tayo ng mabuti, hindi pa talaga tayo nag-usap ng buong puso noon, at ngayong gabi tayong dalawa lang ang makakasama. Mag-usap tayo. Ano ang gusto mong pag-usapan?" Biglang sumandal si Ruby Wood sa dibdib ni Yusuf Zop. "Gusto mo ba ako? O mas tamang sabihin, mahal mo ba ako?" tanong ni Yusuf Zop. "Ikaw ang Diyos ng dagat na asol at langit na may ulap, ang batong panulok para sa ating lahat, ang tagapagligtas ng aking angkan ng mga duwende, at ang aking asawa, si Ruby Wood. Bakit naman hindi kita magugustuhan? Bakit hindi kita mamahalin? Kung pasasalamat lang ang motibasyon mo, hindi yan pagkagusto sa isang tao. Ang simpleng paghanga ay hindi rin pag-ibig," tugon ni Yusuf Zop. "Sa paglipas ng mga taon, ang dami ko nang naririnig tungkol sa'yo. Marahil dati ay hindi kita naiintindihan, ngunit ngayon ay lubos na kitang nauunawaan at hinahangaan. Sino ang nagsabing ang paghanga ay hindi pag-ibig? Sinong nagsabing ang pasasalamat ay hindi pagmamahal? Isa kang matapang na lalaking handang dumaan sa apoy at tubig alang-alang sa pag-ibig,
pamilya, at mga kaibigan, isang lalaking haharap sa kamatayan ng walang pag-aalinlangan. Paanong hindi magiging karapat-dapat sa pagmamahal ko ang lalaking iyon? Sa tuwing babalik ka sa Blue Sea at Cloud Sky, umaasa akong susulyapan mo ako ng kaunti. Kapag nagpasya kang manatili, pinapantasya ko na baka mamayang gabi ay bumisita ang aking asawa. Naiisip ko rin kung bakit hindi ka nalalasing, yung kakaisip na kung lasing ka, baka mapadpad ka sa kwarto ko. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon ng paghihintay, ang tanging natatanggap ko kasama ng bukang liwayway ay kawalan. Tinatawag ako ng mga tao na asawa mo, at tinatawag din akong hipag ng mga kaibigan at kapatid mo, pero karapat-dapat ba ako? Hindi ako kailanman nahawakan ng asawa ko, hindi ako kailanman tinitigan sa mata, at hindi man lang ako kinakausap kapag kumakain kami sa iisang mesa. Alam mo ba ang pakiramdam na iyon? Alam mo ba na hindi ko na ito matiis pa? Nabasa ng kanyang mga luha ang damit ni Yusuf Zoc, at siya ay umiyak ng mapait, humahagulgol sa pakiramdam ng kawalan ng katarungan. Dahan-daang tinapik ni Yusuf Zoc ang likod niya, at matigas ang ulo niyang iniangat ang ulo, saka kinuha ang isang luminous pearl mula sa singsing niya at inilagay ito sa tabi ng kama. Biglang nagliwanag ang silid dahil sa paglitaw ng luminous pearl, at malinaw na nakita siya ni Yusuf Zoc, na walang suot na kahit isang sinulid. Kinailangang aminin ni Yusuf Zoc, si Ruby Wood, ang magandang babaeng ito mula sa Elf Clan, ay isa sa bilyon, isang tunay na nakamamanghang nilalang. Ang kanyang katawan ay walang kapintasan, pino, at malinaw na parang pinong jade. Likas na ipinanganak sa asensya ng buhay at kalikasan, ang kanyang katawan ay kayang magdulot ng pagkabaliw sa lahat ng tao sa mundo. Itinaas niya ang kanyang katawan gamit ang kanyang mga braso, pagkatapos ay nagkusa na gumapang sa ibabaw niya. Ang biswal na epekto, ang kanyang nagliliyab na katawan, at ang nakal-alasong halimuyak na nagmumula sa kanya, sa ganoong sandali, hindi lang si Yusuf Zoc napilyo, maging ang isang monghe na nagsagawa ng asetisismo sa loob ng bilyon-bilyong taon ay mawawalan ng kahinahunan. Nako, nakaharap ko na ang mga leopardo, bakit ako matatakot sa isang demonyong nakabase sa halaman? Nanlaki ang mga mata ni Yusuf Zoc habang nakaturo ang isang daliri, at ang luminous pearl ay nabasag sa mga piraso, na naglubog sa silid sa kadiliman. Kasabay nito, sa wakas ay tumalikod na si Yusuf Zoc. Asawa, niyakap siya ni Ruby Wood ng mahigpit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1123 nagdadalang tao si Ruth Wilcox. Totoo ang kasabihang, ang maayos na pamilya ay humahantong sa kasaganaan sa lahat ng pagsisikap. Kapag maayos ang isang pamilya, tila maayos ang lahat ng iyong ginagawa. Hindi man lang pinangarap ni Yusuf Zoc na pagkatapos ng isang gabing puno ng simoy ng tagsibol kasama si Ruby Wood, natural na aakyat siya sa katayuan ng isang second-rank immortal sovereign. Lumalabas na si Ruby Wood ay tunay na isang-isa sa 1,000,000,000 supreme woman. Nang ibigay ng pinuno ng mga duwende ang kamay niya para pakasalan siya, hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan kundi dahil din sa siya ang may pinakamagandang pangangatawan sa buong Elf Clan. Siyempre, ang isa pang dahilan ay dahil itinuro ni Gracelyn Maki kay Ruby Wood ang sining ng dalawahang paglilinang ng yin at yang. Kaya naman, sa kanilang mga matalik na sandali, natural na ginamit ni Ruby Wood ang pamamaraan, at kapwa sila nakinabang ng husto. Bukod dito, sunod-sunod ang dumating na mga swerte at masasayang pangyayari. Kapag maganda ang simula ng lahat ng bagay para sa isang tao, lahat ng ginagawa niya ay may posibilidad na sumunod din. Matapos manirahan sa Dagat Jade ng 25 araw, ang pinakamalaking kagalakan sa loob ng maraming taon ay dumating sa Dagat Jade, si Ruth Wilcox ay buntis. Oo, si Ruth Wilcox iyon. Matapos makaramdam ng pagduduwal, ang una niyang naisip ay suriin ang sarili niya. Bagamat hindi isang immortal, nang gamitin niya ang divine sense para sa pagninilay-nilay, malinaw niyang nakikita ang lahat ng nasa loob ng kanyang katawan. At sa kanyang labis na pagkagulat, natuklasan niya ang isang karagdagang masa sa loob niya. Sa ngayon, hindi siya masyadong naglakas loob na maging sigurado, dahil natatakot siyang baka magkaroon ng maling alarma dahil hindi pa naman siya nabuntis noon at hindi pamilyar sa mga palatandaan. Kaya, palihim niyang hinanap si Gracelyn Maki, para humingi ng kumpirmasyon. Mas malawak ang divine sense ni Gracelyn Maki.
Sa isang sulyap pa lang, kitang-kita na niya ng husto ang kabuuan ni Ruth Wilcox, at agad niyang nakumpirma na nga, may inaasahan nga si Ruth, ito ay ang pagbuo ng isang embryo. Pagkatapos, nalaman ito ng lahat sa Jade Sea, kasama na si Yusuf Zok. Nang ipaalam ito kay Yusuf Zok, una siyang natulala, pagkatapos ay labis siyang natuwa. Pagkalipas ng libu-libong taon, inakala niyang baog siya. Ngayon, tunay na iminulat ng langit ang mga mata nito, na nagbigay daan kay Ruth Wilcox na magbuntis. Magkakaanak na sana siya. Siya, si Yusuf Zok, ay magkakaanak sana ng anak na lalaki o babae. Malaking kagalakan ang kumalat sa buong dagat Jade sa isang alon ng pagdiriwang, at nagdaos pa ng isang piging ng araw ding iyon. Hindi mahalaga kung sino ito, lahat ay nagpakasasa sa isang malaking pagsasaya. Pagkatapos ng mga pagdiriwang, ilang babaeng duwende ang pumasok sa looban ni Ruth Wilcox. Ang mga babaeng ito, na may karanasan sa panganganak, ay nangako ng responsibilidad na alagaan si Ruth na parang isa itong mahalagang panda. Siyempre, habang may kaligayahan, mayroon ding mga nag-aalala. Nagsimulang mag-alala sina Lily Case, Miles O'Brien at ang iba pa. Pagkatapos ng napakaraming taon, nawalan na sila ng pag-asa tungkol sa pagbubuntis at tinanggap na nila ang hindi pagkakaroon ng mga anak. Ngunit ngayong buntis na si Ruth Wilcox, napatunayan nito na si Yusuf Zok ay hindi baog, at maaari pa rin siyang magtanim ng mga buto. Kaya naman, tuwing may oras sila, hinahanap nila si Yusuf Zok, kumakapit sa kanya at ayaw umalis. Nilinaw nila kay Yusuf Zok na dapat siyang magsikap, na huwag pabayaan ang kanilang mga bukid, at maghasik ng kanyang mga binhi. Dahil walang pagpipilian at inaapi, si Yusuf Zok ay walang ibang pagpipilian. Sa araw ay inaalagaan niya si Ruth Wilcox, at sa gabi ay walang pagod siyang naghasik ng mga binhi sa buong lupain. Lumipas ang mga buwan, at pagkalipas ng 3 buwan, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng pagbubuntis si Ruth Wilcox, ngunit hindi pinalad ang ibang mga babae, hindi nagugat at lumaki ang mga buto ni Yusuf Zok sa kanilang mga bukid. Ang mga buwang ito ay malinaw na nakakapagod para kay Yusuf Zok, pinahihirapan ng mga babae hanggang sa puntong hindi siya nakakatulog ng maayos kahit isang gabi. Sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan, tila hindi siya nakatulog kahit kindat, dahil ang kanyang mga gabi ay ginugugol kasama ang isa o ang iba pa hanggang sa pagbubukang liwayway. Ang talagang nakakainis ay paminsan-minsan siyang tinutokso ni Gracelyn McKee, ang matandang mangkukulam na iyon, na matatamis na nagsasabi kung gaano kapaki-pakinabang ang kanilang dole cultivation. Kaya naman, pagkalipas ng 3 buwan, determinadong umalis si Yusuf Zok sa Jade Sea. Kahit na ang isang immortal, kung mananatili siya sa ganitong bilis, kahit ang isang immortal ay mauubusan din ng lakas, tutal, kahit ang mga immortal ay hindi naman gumagawa ng mga ganitong aktibidad araw-araw. Bukod pa rito, mayroon siyang mas seryosong mga bagay na dapat asikasuhin, dahil mabilis na papalapit ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at malamang na magbubukas na ang domain, kaya oras na para harapin ang mahahalagang bagay. Nang makalabas na ng Jade Sea, ang kanyang katawan ay napilipit at pumiyok, at sa isang iglap, siya ay nag-iba ng anyo at naging isang hindi magandang tingnan, pandak tulad ni Wuda lang, halos 3 talampakan ang taas na may ilang itim na nunal sa kanyang mukha, mataba, pandak, at hindi kaakit-akit. Whoosh! Nang makumplito ang pagbabago ng anyo, muli siyang naglakad patungo sa lungsod ng pinagmulan. Pagkalipas ng halos kalahating oras, pumasok si Yusuf Zok sa matagal ng pinamimiling lungsod ng mga langit sa pamamagitan ng North City Gate. Masigla pa rin ang lungsod ng mga langit, at may malabong pakiramdam si Yusuf na tila may mga bagong paghihigpit sa kalangitan sa itaas ng lungsod. Bagamat walang 3 beses na pagtaas sa espiritual na enerhiya, ang lungsod ay tila hindi kasing tiwangwang gaya ng kanyang inaakala. Total, ito ang lugar ng kapanganakan ng dakilang emperador ng kalangitan, kaya kahit wala ng iba pa, maraming tao pa rin ang pumupunta bilang paggalang sa pangalang iyon. Bukod dito, ang lungsod na ito ang naging lugar ng pagtitipon bago ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, kaya mas naging abala ito kaysa noong ilang buwan na ang nakalipas. Pagpasok sa lungsod, casual na pumasok si Yusuf sa Bauley Bank, at nang palihim niyang tiningnan gamit ang telekinesis, nalaman niyang naroon pa rin si Marlon Shepard, ligtas at maayos ang lahat.
Hay, nang makitang ligtas si Marlon Shepard, hamu pa rin ang pagkabalisa ni Yusef. Gayunpaman, hindi niya ginulo ang kasalukuyang buhay ni Fletcher Shepard at sa halip ay tumalikod at nagtungo sa isang restoran. Matapos umorder ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain at ilang darapon ng matapang na alak, hinailan niya ang serbidor papunta sa kanyang tabi at nagtanong sa mahinang boses, "Alam mo ba kung saan matatagpuan ang Carefree Palace?" Natigilan ang serbidor, doon mismo sa aming inn, nakatira sila sa likod bahay." "Ano, nagkataon lang ba?" Nagulat si Yusef at sa katuwang-tuwa. Kasabay nito, naghagis siya ng isang dakot ng spirit stone sa server at muling inilabas ang kanyang telekinesis. Ngayon, ang telekinesis na pinakawalan niya ay malamang na natutukoy lamang ng mga makapangyarihang nilalang tulad ni Leilani May at ng dakilang emperador ng langit, ngunit kahit sila ay natutukoy lamang ito at hindi nakukuha ang kanyang telekinesis. Sa sandaling kumalat ang telekinesis, tahimik nitong tinakpan ang bakuran, na tila inuupahan ng buo, kung saan nakatira ang mga immortal na pawang nakasuot ng magkakaparehong kulay ng damit, ang kasuotan ng Carefree Palace. Chloe Miller. Agad na nakita ni Yusef ang isang pamilyar na matandang kakilala. 2 beses na niyang nakilala si Chloe Miller at 2 beses din niya itong nakaaway. Sa unang pagkakataon, muntik na siyang mamatay, at sa pangalawang pagkakataon, si Chloe Miller naman ang muntik nang mamatay. "Dahil sa iyo noon, noalay ako sa mga mahal ko sa buhay, marami ang namatay, at maging ang buhay o kamatayan ni Ember Vance ay hindi alam. Ngayon, kailangan nating ayusin ito." Mabilis na uminom si Yusef ng alak. Tila pagkatapos bumalik mula sa kanyang misyon bilang isang immortal envoy, si Chloe Miller ay nakakuha ng malalaking benepisyo, dahil naging isang immortal king, at isa pang grade 1. Gayunpaman, ang isang immortal king ay basura na sa paningin niya. Walang bakas ng maliit na paisley. Kumunat ang noo ni Yusef, walang bakas ni Paisley Kirk sa buong bakuran. Biglang bumangon si Yusef. Hindi kaya dumating si Paisley. O may nangyari bang hindi inaasahan? Huwag na, hayaan mong kumalat ang telekinesis, takpan ang buong lungsod. Napakataas ng lugar ni Paisley sa puso niya, napakaganda niya noon, at pakiramdam niya ay may utang na loob siya rito pagkatapos ng napakaraming taon. Kaya naman, kahit na may mga nakatagong dragon o nakayukong tigre sa lungsod, kahit na naroon ang dakilang emperador ng langit, kailangan niyang galugarin ang buong lungsod ngayon para makita kung talagang dumating si Paisley. Whoosh! Biglang lumabas ang kanyang telekinesis, at agad na binalot ang pinakamalaking lungsod sa Element World. Nakakita siya ng maraming immortal venerate sa lungsod, at maging 12 ng mga nilalang na nasa antas ng emperador ang magkakasamang nakaupo, dumadalo sa isang uri ng pagpupulong. At nang mapansin sila ng kanyang telekinesis, napakunot ang noo ng ilang emperador. Kabilang sa mga emperador na ito ay si Zaire Petty, na siyang pangkalahatang commander ng Immortal Realm sa digmaang ito ng tao at demonyo, at siyang ganap na namamahala. Hindi, sa sandaling ito, natigilan si Yusef. Walang Paisley Kirk sa buong lungsod. Sus Mariosep, malakas niyang hinampas ang mesa, at pagkatapos ay nabasag ang mesa ng bangkit. Sa isang hakbang, dumiretso siya sa likod bahay at inabot ang kamay ng kataas-taasang langit, sinira ang bintana ni Chloe Miller at agad siyang hinayla palabas. Sino yan? Swoosh, 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 mabilis na lumabas mula sa likurang bahay ang ilang Immortal King at 2 Monarch level na nilalang. Sa oras na ito, hawak na ni Yusef si Chloe Miller ng mataas sa langit. Ugong, 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 ang lungsod ng mga langit ay nababalot na naman ng isang malaking array. Habang lumilipad siya sa kalangitan, humandar ang formation ng lungsod. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yusef ang big array, sa halip, sa gitna ng takot at kalituhan ni Chloe Miller, idiniin niya ang isang daliri sa noo nito. Sa oras na ito, ang bagong Panginoon ng lungsod ng mga langit at ang mga dakilang emperador na naroon sa pulong ay nagmamadaling lumabas, nakatayo sa mga patio o sa mga kanto ng kalye, nakatingala sa langit, nakatitig sa hindi kahanga-hangang figure ni Yusef. Ano, si Bill Ian Merritt iyan. Habang pilit na hinahanap ni Yusef ang kaluluwa ni Chloe Miller, si Zaire Petty, na sumugod palabas, ay sumigaw, magnanakaw, naghahanap ng kamatayan.
Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1124 na lunukan ng mga meatball ang Blade Light. Ang ika-6 na ranggong dakilang emperador sa Immortal Realm ay si Zyre Petty. Si Zyre Petty ay isang aktibong miyembro sa Immortal Realm at mayroong malawak na network ng mga kakilala, na marami sa kanila ay mga dakilang emperador at itinuturing na mga kaibigan. Bukod dito, tumugon si Zyre Petty sa panawagan ng lahat. Aba, mahilig makialam ang dakilang emperador na ito sa mga gawain ng iba at mahilig din siyang manggulo. Karaniwan, hindi siya nagmamayabang, maging ito man ay isang Immortal Venerate o isang Immortal Saint, pareho silang magkaibigan para sa kanya. Sa makatuwid, sa Immortal Realm, ang reputasyon ni Zyre Petty ay lubhang kahanga-hanga. Kabilang dito ang kamakailang malaking labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, na atubiling pamunuan o pamahalaan ng ibang mga dakilang emperador. Gayunpaman, buong puso siyang nagboluntaryo na pamunuan ang malaking labanang ito. Katatapos lang niya ng huling pagpupulong bago umalis ng mapagtanto niyang may nagpasimula ng mga bagong depensa ng Tianyuan City at, dahil sa kuryosidad, lumabas siya at ang iba pa para tingnan. Gayunpaman, nang makita niya ang nangyayari, siya ay nagalit ng husto. Isang 30 pulgadang taas, kasuklam-suklam at nakapangangilabot na Immortal Venerate mula sa ikalawang baitang ang aktwal na nagsasagawa ng isang marahas na paghahanap ng kaluluwa kay Chloe Miller. Si Zyre Petty ay may asawa, ang kanyang katuwang sa Dual Cultivation mula pagkabata, na nagngangalang Riley Miller. Mahal na mahal niya si Riley Miller. Magaling si Zyre Petty sa maraming paraan, pero medyo kontrolado siya ng mga tauhan. Siyempre, si Riley Miller ay isa ring dakilang emperador ng ika-9 na baitang. Ang pamilya Miller ay makapangyarihang pinamahalaan ni Riley Miller. At si Chloe Miller ay pamangkin ni Riley Miller, ang kanyang tuwirang pamangkin, na lalong pinahahalagahan ni Riley at palaging binibigyang pansin ang kanyang paglaki. At ngayon, ang pamangkin na ito ay sapilitang dinakip ng isang immortal na Venerate, na nagsagawa rin ng marahas na paghahanap sa kaluluwa. Sino sa mundo ang nangahas na tutulan ang pamilya Miller? Sino ang nangahas na kumontra sa kanya? Zyre Petty. Kaya, nag-alab sa galit si Zyre Petty at inilunsad ang isang pag-atake sa taong nagsasagawa ng soul search. Nang makita si Zyre Petty, ang dakilang emperador, na sumugod palapit, kasama ang iba pang dakilang emperador bilang kanyang malalapit na kaibigan, natural lamang na hindi siya makapaghintay. Kaya, lahat ng dakilang emperador sa lungsod ay sumugod din. Naroon din ang bagong City Lord ng Tianyuan City, na agad na lumipad pataas at agad na pinasara ang big array ng lungsod. Hindi naman sa ayaw niyang atakihin ang Immortal Venerate na iyon, pero dahil lumipad din si Zyre Petty at marami pang ibang dakilang emperador, ang pag-activate ng big array na umaatake sa lahat ng walang pinipili ay makakasakit sa lahat ng dakilang emperador. Kaya, direktang pinasara ng bagong City Lord ang big array. Kasabay nito, si Yusuf Zoc, na siyang nagsasagawa ng violent search of soul sa kaluluwa ni Chloe Miller, ay alam na ang lahat at nalamig na. Sa totoo lang, noong unang nakipagkasundo sa kanya ang dakilang emperador Leilani Mai, napakadesente niya. Nakaramdam pa nga siya ng pasasalamat sa kanya. Ngunit dahil lamang sa natanggap niya ang mana nito at ginamit ang mga mapagkukunan nito, at isang malaking demonyo ang nanakit sa kanyang disipulo, nakipagsabuatan siya kina Tianyuan at Kaisen Mestipon upang patayin ito, sinusubukang alisin sa kanya ang kanyang mana sa paglikha. Kung hindi dahil sa mabilis niyang pagtakas, hindi ba't namatay siya, at hindi ba't napatay niya ang mga kapamilya niya. Kahit ngayon, kinuha na niya si Paisley Kirk at hayagang tinanggap bilang kanyang closed-door disciple. Ano ang pinaplano niya? Tunay na nagalit si Yusuf Zoc. Mabait ang dakilang emperador Leilani Mai noong siya ay mabuti, ngunit napakasama naman noong siya ay masama. Sa sandaling iyon, ilang bakas ng liwanag ang sumilay, isang tao pa ang nagpakawala ng kanyang emperor domain, at sumuntok ng direkta sa kanyang noo. Nakita na ni Yusuf Zoc ang taong ito dati, nakilahok din siya sa pag-atake kay Aiden Wilkinson, at ang individual na ito ay kapantay ni Kaisen Mestipon, malamang na isang kataas-taasang emperador na kilala sa Immortal Realm. Wala kang pakialam kung sino ka, pumatay ka. Galit na sigaw ni Yusuf Zoc, oras, tumigil ka. Kasabay ng isang ugong, habang ang kamao ni Zyre Petty ay halos tumama sa kanyang noo,
tumigil ang oras. Pagkatapos, sa isang malakas na pisil mula sa kamay ni Yusuf Zok, sumabog ang katawan ni Chloe Miller at agad siyang namatay. Nang bumaba si Chloe Miller sa lower realm, siya ay naging makabuluhan, ngunit ang paglaki ni Yusuf Zok ay masyadong mabilis, kaya ang mga figurang tulad ni Chloe Miller ay para lamang maliliit na piraso sa kanyang paningin, hindi man lang nakakabusog. Gayunpaman, ang pagharap sa dakilang emperador na kanyang pinagtiisan sa panahon ay tiyak na magiging kasiya siya. Bukod dito, siya ay galit na galit, kaya, sa sandaling tumigil ang oras, hinampas niya gamit ang kamay ng kataas-taasang langit. Ang walang katapusang kapangyarihan ng Dao at universal na enerhiya ay nagsanib sa star power at nagpakawala ng isang atake na nagpang-inag sa buong Tianyuan City. Boom! Nang muling nabuhay si Zaire Petty, ang sarili niyang kamay ng kataas-taasang langit ay tumama sa kanyang noo, pagkatapos ay dumura siya ng dugo at tumilapon palayo, lumilipad na parang sirang saranggola. Ang dakilang emperador na nasa ika-6 na pwesto ay natalo ni Yusuf Zok sa isang galaw lamang. Siyempre, ito rin ay dahil minamaliit ni Zaire Petty ang kanyang kalaban, walang kamalay-malay na ito ay si Martin Hop. Kaya naman, hindi niya naipagtanggol ang sarili at hindi naging masyadong maingat. Anong nangyayari? Naipadala na ba sa paglipad ang dakilang emperador Zaire? Immortal na Venerate ikalawang baitang. Hindi. Ngayon lang tinamaan ang dakilang emperador Zaire ng palihim na atake ng taong iyon. Ang taong iyon ay may nagyelong oras. Ang taong iyon ay si Martin Hop. Nandito na naman ba si Martin Hop sa pinagmulang lungsod? Wow! Maging ang emperador na huminto sa kalangitan, o ang mga immortal sa mga kalye at eskinita, lahat ay nagkakagulo na ngayon. Nakabalik na ba si Martin Hop sa lungsod na pinagmulan? At pinalipad niya ang dakilang emperador Zaire gamit lamang ang isang palad. Matapos umatras ng medyo malayo, sa wakas ay tumigil si Zaire Petty, nang inag ang kanyang katawan ng isang beses, at isinuot ang kanyang ginintoang baluti. Inunat niya ang kanyang walang laman na kamay at lumitaw ang isang crescent moon blade. Nahulaan na niya na ang taong ito ay si Martin Hop, kaya hindi niya ito minamaliit, at pinukaw pa nito ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Malinaw pa rin ang eksena kung saan patuloy na pinapahiya si Joseph Schwartz. Si Joseph Schwartz ay naging katatawanan din ng Immortal Realm, sinasabing pagkatapos niyang bumalik sa tirahan ng mga Schwartz, sa mukha siya ng 3 malalaking palanggana ng dugo, siya ay nagalit ng husto, napahiya, halos mamatay sa sarili niyang laway. Kaya ngayon, hindi niya kayang tanggapin ang isang kahihiyan tulad ni Joseph Schwartz, kahit hindi niya mapanatili ang maliit na tagapagsaka, hindi niya kayang sirain ang sarili niyang reputasyon. Hindi hinabol ni Yusuf Zok ang kanyang kalamangan dahil sa mga oras na iyon, pinag-iisipan niya sa hangin kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi ito tungkol kay Zaire Petty, kundi ang pag-alala sa mga alaala sa isipan ni Chloe Miller, mga alaala tungkol kay Paisley Kirk. Bukod dito, pinag-iisipan din niya kung dapat ba niyang hanapin si Emperador Leilani ngayon, ano kaya ang magiging pakiramdam kung pupunta siya, at ano kaya ang magiging pakiramdam kung hindi siya pupunta. Lahat ng mga tanong na ito ay mabilis na umikot sa kanyang isipan. Hindi nagmadaling kumilos si Zaire Petty, iniipon niya ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang espada ay umuugong ng masigla. Bagamat hindi kahanga-hanga ang antas ng cultivation ni Martin Hop, bilang anak ng paglikha, isang kakaibang kalikasan, itinuring niya itong isang matinding kaaway, hindi nangangahas na magambala, kailangan niyang ibigay ang lahat. Ilang hingal lang ang lumipas, natapos na ni Zaire Petty ang pag-iipon ng kanyang kapangyarihan. Hindi pinansin ang anumang panlilinlang na maaaring gawin ni Martin Hop, at ngayon lang siya napalipad, na isang kahihiyan. Kung hindi niya mababawi ang eksenang ito, paano siya, si Emperador Zaire, makakasalamuha muli sa mundong ito? Kaya, matapos tipunin ang kanyang lakas, iwinagayway niya ang kanyang espada at sa isang mabangis na hakbang pasulong, inihagis niya ang espada palabas. Mas mabilis pa sa kidlat, isang guhit ng puting liwanag ang direktang kumislap patungo kay Yusuf Zok. Biglang bumalik sa linaw ang alaala ni Yusuf Zok, sa alaala ni Chloe Miller, nga pala ay hinugasan ang utak ni Paisley Kirk at binura ang ilang alaala, kahit papaano ay binura rin ang mga tungkol sa kanyang sarili, kaya naman sa buhay niya, sa puso niya, wala itong kahulugan.
Kaya kahit pumunta pa siya sa kanya ngayon, baka tulungan pa niya ang iba na atakihin siya. Isa pa, katapat ba talaga niya si Leilani? Isa lamang siyang second-grade Immortal Venerate, na mayroon lamang 38 blood beads, malayo pa rin sa sapat. Sa pagpunta roon, hindi lamang niya maaaring mabaigo na iligtas si Paisley Kirk, kundi maaari rin niyang isugal ang sarili niyang buhay at ang buhay ng iba pang miyembro ng pamilya sa Jade Sea at Cloud Sky. Ang pag-iisip dito ay nagparamdam kay Yusuf Zok na parang gusto niyang samuka ng dugo, kinasusuklaman niya na hindi siya mas malakas, kinasusuklaman ang kawalan ng katiyakan ng kanyang purple blood beads, kung ang purple blood beads ay maaaring maging aktibo sa 49 o kahit 50, hindi siya malalagay sa ganitong sitwasyon tulad ngayon. Dumating ang liwanag ng talon mula kay Zyre Petty, napakalakas, at habang pinapanood ang pagkislap ng talon na ito, muling nalungkot ang kanyang mukha. Ganito lang kalakas ang isang simpleng Zyre Petty, baka hindi niya ito mapatay, lalo na si Leilani. Gayunpaman, habang naghahanda siya para sa isang malaking labanan kay Zyre Petty, upang subukan ang sarili niyang lakas, biglang may narinig siyang tunog na whoosh, mula sa likuran niya. Akala niya'y may umaatake sa kanya, kaya biglang tumigil ang kanyang katawan, at agad siyang napasigaw, tumigil ang oras. Ha! Hindi pa siya tapos magsalita nang matigilan siya dahil isang meatball, isang bilog na meatball, ang dumaan sa kanya, at nakita niya ang meatball na nakabuka ang malapad nitong bibig, at isang mahabang dila ang nakaunat, na mabangis na gamulong, nilamon ang blade light ni Zyre Petty sa tiyan nito. Asawa, hindi ka ba mabilis na tumatakas? Sina Tian Yuan, Leilani, Qing Emperor, Joseph Schwartz, maging ang Dragon Emperor ng Demon World ay paparating na, plano kanilang hulihin at gawing napakasarap na pagkain. Nilunok ng meatball na ito ang isang guhit ng blade light ng walang anumang pinsala, sa halip, sa isang pagpihit ng kanyang matambok na katawan, direktang bumangga ito kay Yusuf Zok, nakulong ang tulalang si Yusuf sa ilalim ng kanyang kilikili at lumipad palayo. Ang meatball na ito ay si Stella Shepherd, ang anak ni Lady Stella. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1125 nag-alok ng plano si Fatty dahil sa paglitaw ni Fatty, hindi nag-away sina Yusuf Zok at Zyre Petty, at saka, masyadong mabilis si Fatty. Sa kabila ng kanyang bigat, at ang katotohanang ilang buwan pa lang ang nakalipas nang hihina siya, tila naging isang napakalakas na halimaw na siya ngayon. Nakakulong sa ilalim ng isang tambak ng laman sa kanyang kilikili, nahihirapang huminga si Yusuf Zok. Inabot siya ng halos 10 minuto bago niya biglang naramdamang relax ang kanyang mukha, at saka siya sa wakas ay nakahinga ng malalim. Asawa, masyado kang pabaya. Hindi mo ba alam na maraming gustong hulihin ka? Biglang malakas na saway ni Fatty, parang asawang sumasaway sa asawa, na nag-iwan kay Yusuf Zok na tulala. Anong level ka na ngayon? Nagtatakang tanong ni Yusuf Zok sa kanya, dahil hindi niya talaga masabi kung anong level si Fatty, o sa madaling salita, wala talaga itong level. Hindi siya isang Immortal King o isang Immortal Emperor, wala siyang ideya kung ano siya. Paano ko malalaman kung anong antas ako? Umikot ang mga mata ni Fatty at umupo sa tabi ni Yusuf Zok, habang hingal na hingal, asawa, salamat. Para saan ang pasasalamat ko? Medyo wala sa mood si Yusuf Zok sa sinasabi niya. Dahil sa pagpatay kay Brigham Shepherd. Hindi ko inaasahan na pagkaalis ko pa lang, tutulungan mo na akong maghayganti ng maaga. Gusto ko sana siyang patayin gamit ang sarili kong mga kamay, pero pareho lang ang nangyari simula nang ikaw ang gumawa nito para sa akin. Makakapagpahinga na ng mapayapa si Papa ngayon. Kahit ano pa man, mag-asawa pa rin tayo, pamilya pa rin tayo. Paf, pagkabanggit ng mga salitang, mag-asawa, na si Yusuf Zok at mabilis na napatalon, sabay sabing, nasaan ang sulat ng diborsyo, bakit hindi ninyo tinutupad ang inyong pangako? Sulat ng diborsyo. Kumurap si Fatty sa kanyang napakaliit na mga mata, nagulat, anong sulat ng diborsyo? Bakit natin kakailanganin ang isa? Hindi ba't ayos lang tayong dalawa? Sa bagay, hindi naman kami mag-asawa. Salamat pala kanina. Dahil alam niyang may mabuting intensyon si Fatty sa pagliligtas sa kanya, yumoko si Yusuf Zok at tumayo rin para pagmasdan ang paligid.
Kakaiba ang kanilang lokasyon, sa timog nila ay isang malaking kumpol ng mga ulap. Sa ilalim ng mga ulap na iyon ay may matinding kadiliman, hindi makita, at kahit ang divine sense ay hindi kayang dumaan. Para itong isang black hole, walang humpay na lumulunok at lumuluwa. Gayunpaman, sa likuran nila ay maaliwalas na berdeng kalangitan, mga bundok, at magagandang tubig. Ito ang Antarctic, at sa harap natin ay ang hangganan ng mundo ng mga demonyo. Biglang nagsalita ng mahina si Fatty, napakalaki ng hangganan, na may vacuum zone sa loob. Kapag hindi ito bukas, kahit ang mga dakilang emperador ay hindi nangangahas na pumasok ng madali, dahil napakapanganib nito. Ang isang maling hakbang ay maaaring magresulta sa kamatayan. At ngayon ay malapit nang mabuksan ang hangganan, ngunit mapanganib pa rin ang pagpasok dito. Bukod pa rito, kapag nabuksan na ito, hindi mabilang na mga demon cultivator ang lilipad patawid sa hangganan at susuguring darating. Tumingin si Yusuf Zok sa kanya, paano mo nagawang lunukan ang blade light ni Zaire Petty? Kailangan kitang pasalamatan para dyan, asawa. Pagkatapos kong kainin ang fossil na nakuha mo kay Wade Shepard, nakamit ko ang fusion gamit ito. Naging halimaw ka na ba? Gulat na bulalas ni Yusuf Zok. Hindi ako sigurado, pero ngayon gusto kong kainin lahat ng makita ko, pati na ang katawan mo. Nagpipigil ako dahil hindi ko kayang kainin ka. Biro ni Fatty. Nang inag si Yusuf Zok, sa ngayon, mukha siyang replika ng maalamat na pandak at matabang karakter na si Huda lang, kaya kayang-kaya talaga siyang lamunin ni Fatty gamit ang malaki nitong bibig kung gugustuhin niya. Siguro dapat mo na akong tigilan sa pagtawag ng asawa, ha? Wala tayong namamagitin, biglang sabi ni Yusuf Zok. Ang isang araw bilang mag-asawa ay nangangahulugang 100 araw ng biyaya. Talagang itinadhana tayo ng langit na magsama, pinagkalooban ng tadhana nating mag-asawa, kaya bakit hindi ka tawaging asawa? Ganti ni Stella Shepard. Sumang-ayon si Yusuf Zok, sige, tawagin mo ako kahit anong gusto mo. Salamat pala kanina, pero maghihiwalay na tayo ng landas mula ngayon. Pagkasabi niyan, hindi na niya hinintay ang sagot ni Fatty at humakbang na lang papunta sa madilim na ulap sa kabila. Asawa, hintayin mo ako. Gamulong si Stella Shepard at hinabol siya. Habang lumilipad siya sa kalangitan, umikot siya na parang talbog, na may di kapanipaniwalang bilis. Nang akmang hahakbang na sana si Yusuf Zok papasok sa kadiliman, bago pa man siya makahakbang pa, muling bumangga ang babae sa kanya. Anong ginagawa mo? Bakit mo pa rin ako sinusundan? Tanong ni Yusuf Zok, habang masakit ang ulo. Sira na ang pamilya ko, wala na ang kayamanan ko, pati ang mga personal kong katulong ay patay na lahat. Ano pa nga ba ang meron ako sa mundong ito bukod sa isang tinatawag na asawa sa pangalan lamang? Tsaka, hindi ba dapat ikaw ang managot sa akin? Biglang pamatak ang mga luha ni Stella Shepard at sinabing. Si Yusuf Zok, na walang imak, ay matagal na nakatitig sa kanya bago niya tuluyang hinawakan ang kamay niya. Sige, ako na ang mananagot. Tumigil ka na sa pag-iyak, hindi ka maganda tingnan kung may mantsa ang mukha mo. Sa totoo lang, kung isasantabi ang mga nakaraang manipulasyon at hindi pagkakaunawaan sa pamilyang Shepard, ang biglaang pagtulong ni Fatty sa kanya ngayon ay nagpatunay na isa itong taong may integridad. Kaya kung gusto niyang sumunod, isasama niya siya. Kailan pa ako naging maganda? Sa tingin mo ba talaga ay gwapo ako? Pinunasan ni Fatty ang kanyang mga luha at sinabing. Ha ha ha, tugon ni Yusuf Zok kasabay ng 3 malalakas na tawa. Natawa rin si Fatty, ang buong katawan niya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Pero pupunta ka sa mundo ng mga demonyo. Bakit ka pupunta roon? Biglang tanong ni Fatty. Nahihirapan din akong mag-isip kung dapat ba akong pumunta o hindi. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, alam mo naman ang tungkol kay Leilani may nakumuha ng isang babaeng disipulo, di ba? Alam ko, ang pangalan niya ay Paisley Kirk, isang mahuhusay na babae mula sa Carefree Palace. Ano, kamag-anak mo ba siya? Gulat na tanong ni Fatty. Noong nasa lower realm pa siya ang aking babae. Ang dahilan kung bakit ako pumunta sa Immortal Realm ay para hanapin din siya, pati na rin ang ilan pang mga kamag-anak. Bumantong hininga si Yusuf Zok. May nagburil lang sa alaala niya tungkol sa akin, matagal na niya akong nakalimutan, di ba? Magaling ang laro ni dakilang Emperador Leilani.
Bagamat sobra sa timbang si Fatty, siya ang matalinong estrategista ng pamilyang Pastol at lubos na mahusay sa pagpaplano at pagplano. Bakit ka pupunta sa mundo ng mga demonyo? Tanong niya ulit, na may pagtataka. May 3 maliliit na demonyo sa mundo ng mga demonyo na mga babae ko rin. Ah, ikaw pala talaga ang Casanova, na nag-iiwan ng pag-ibig kahit saan. Tila hindi nagseselos si Fatty, kinuyam lang niya ang kanyang mabilog na labi. Pagkatapos ay matapos pag-isipan, sinabing, pinag-iisipan mo kung mananatili ka sa Immortal Realm para hanapin si Leilani o samantalahin ang pagbubukas ng domain para hanapin muna ang 3 maliliit na demonyo, tama ba? Tama, tumanggaw si Yusuf Zop. Nag-isip sandali si Fatty, kung ako sa'yo, pupunta muna ako sa mundo ng mga demonyo dahil walang nakakaalam na pupunta ka roon, at kung tungkol naman kay Leilani may nagawing closed-door disciple si Paisley Kirk, wala namang panganib na magbabante sa buhay niya sa prinsipyo. Gayunpaman, may panganib na maaaring magpaduwal sa iyo ng dugo dahil sa galit. Anong klaseng panganib na nagdudulot ng galit? Nalilitong tanong ni Yusuf Zop. Halimbawa, kung ipinangako niya ang kasintahan mo sa ibang lalaki, o sa maraming lalaki, magpapaduwal ba iyon sa iyo? Tanong ni Fatty. Nang marinig ang mga salita ni Fatty, parang gusto nang dumura ng dugo ni Yusuf Zop ng mga sandaling iyon at tinitigan siya ng matalim bago tumalikod para umalis. Hindi siya pupunta sa mundo ng mga demonyo, hahanapin niya si Leilani May. Hoy, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Sumunod si Fatty, sabay sigaw ng malakas, hindi pa ako tapos, may bago akong impormasyon, bagong impormasyon, maaari mo ba akong pakinggan muna? Iluwa mo, utot ka lang kung kailangan. Sigaw ni Yusuf Zop. Opo, Panginoon ko, huwag po kayong magalit, ako po ang magsasalita, hangina ang boses ni Fatty, parang isang asawang medyo nagdadalamati, maamo at mapagkumbaba. Hindi napigilan ni Yusuf Zop ang matawa sa inasal niya, at huminto siya para hintayin itong magsalita. Naging seryoso ang ekspresyon ni Fatty, ang balitang natanggap ko ay matapos maging disipulo ni Leilani si Paisley Kirk, nakatanggap siya ng maraming mapagkukunan, personal na tinuruan ng ilang dakilang emperador, at nag-cultivate sa Sky of Merit sa loob ng 3 buwan. Hindi pa katagalan, nilisan niya ang Sky of Merit, bumaba sa Lower Realm kasama ang 4 na pangunahing disipulo ni Leilani May. Kaya kahit hanapin mo pa si Leilani ngayon, hindi mo pa rin mahahanap ang mahal mo. Bukod pa riyan, paano kung matagpuan mo siya at sinubukan kanyang saktan? Kung hindi ako nagkakamali, nangako na siya ng katapatan kay Leilani May, kaaway lang ang tingin niya sa iyo, at hindi kanya ituturing na Panginoon niya tulad ng pagturing ko sa iyo. Kaya, huwag mo siyang hanapin ngayon, at huwag kang pumunta sa mundo ng mga demonyo. Pumunta ka na lang sa ibang lugar. Pero ang lugar na iyon, kahit ang isang dakilang emperador ng ika-9 na baitang ay hindi nangangahas na pumasok. Nasa iyo na kung maglalakas loob ka. Saan? Tanong ni Yusuf Zop, na may pagtataka. Ang mundong ilalim, upang mahanap ang 3 bato ng buhay. Ang batong iyon ay kayang magpaalala sa isang tao ng lahat ng bagay mula sa nakaraan. Kaya kung wala ang bato ng 3 buhay, ano pa ang silbi kahit na matagpuan mo ang iyong mahal sa buhay? Paano kung makita kanya bilang kaaway, at kahit pilitin mo pa siyang sumuko, ano ang gagawin mo kung pipiliin niya ring magpakamatay pagkatapos? Naglalakas loob ka bang pumunta sa mundong ilalim? Kung maglalakas loob ka, sasamahan ka ni Zaire sa paglalakad sa madidilim na landas ng mundong ilalim. Ang mundong ilalim. Nang inig si Yusuf Zop sa buong katawan, matagal na niyang naisip ang pagpunta sa mundong ilalim. Iyon ay dahil nagkaroon siya ng kakaibang panaginip ilang taon na ang nakalilipas, kung saan nakita niya si Ariel Higgins, at talagang namiss niya ito. Kaya sa loob ng mundong ilalim, maaari kayang may balita tungkol kay Ariel Higgins, maaari kayang may balita tungkol sa iba pang yumaong kamag-anak. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1126 na huwag mo akong iwan sa buhay na ito. Si Paisley Kirk ay naging anak din ng paglikha, at bumaba sa mababang kaharian kasama ang 4 na pangunahing disipulo ni Leilani May. Kung bakit sila bumaba, marahil si Emperador Leilani May lamang ang nakakaalam. At totoo nga, may bahagi ng alaala ni Paisley Kirk ang nabura, kaya kahit na magkita pa sila ni Yusuf Zop,
ituturing pa rin niya itong kaaway tulad ng dati, at maaari pa nga siyang magbanta ng pagpapakamatay. Kaya sa halip na subukang harapin si Emperador Leilani May ngayon para bawiin si Paisley Kirk, bakit hindi maglakbay papunta sa The Neverworld? Sa loob ng maraming taon, hindi kailanman nakalimutan ni Yusuf Zok si Ariel Higgins, hindi kailanman nakalimutan ang kakaibang panaginip na iyon. Ang panaginip na ipinagkatiwala sa kanya ni Ariel Higgins ay eksaktong katulad ng realidad, natitiyak niyang hindi lamang ito ang kanyang imahinasyon o isang demonyong pangkaisipan, kundi sa sansinukob na ito, sa dilim ng kamatayan, ang mga tao ay tunay na muling nagkatawang tao at ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili pagkatapos ng kamatayan. Marahil ay hindi ginawa ito ng mga cultivator o immortal na sumuwi sa langit, ngunit ang mga pinakaordinaryong mortal ay nagtataglay ng siklo ng 6 na landas ng reinkarnasyon. At si Ariel Higgins ay isa lamang ordinaryong tao, kaya noon pa man ay gusto na niyang bisitahin ang The Netherworld kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Ngunit sa paglipas ng maraming taon, napakaraming insidente, at hindi siya sapat ang lakas, kaya ang kanyang plano na maglakbay patungo sa The Netherworld ay palaging nakatago sa kanyang puso, hindi kailanman nabanggit kahit kanino. Ngayon, nabanggit ni Fatty ang pagpunta sa The Netherworld para hanapin ang Three Life Stone, na makakatulong sa isang tao na mabawi ang kanilang mga alaala. Habang hinahanap ang Three Life Stone, maaari rin nilang itanong kung nasaan si Ariel Higgins at alamin pa kung patay na si Ember Vance o hindi, malalaman nila ang lahat ng mga bagay na ito. Agad na nagdesisyon si Yusuf Zok, na pumunta sa mundong ilalim. Paano tayo pupunta? Walang kaalam-alam si Yusuf Zok tungkol sa mundong ilalim. Bagamat matagal na niyang alam ang tungkol dito, hindi pa niya nakikita ang sinuman sa mga tagapagtanam nito sa Underworld, ni walang anumang usap-usapan tungkol sa The Netherworld sa Immortal Realm, tila hindi ito kabilang sa 4 na realm ng Immortal, Demon, Monster, at Buddha. Para makapunta sa ilalim ng mundo, kailangan muna nating pumasok sa mortal plane. Ang mundong ilalim at ang kaharian ng mga walang hanggan ay pinaghihiwalay ng mortal plane. Ang mga tagapagsaka na sumusuway sa langit ay maaaring umakyat sa immortalidad at makamit ang pagkabuda, na nangangahulugang pag-angat pataas, habang ang mga ordinaryong mortal, na may panandaliang daang taon lamang ng buhay, ay bumababa pagkatapos ng kamatayan. Pero bago tayo tumungo sa The Netherworld, kailangan pa rin nating gumawa ng ilang kinakailangang paghahanda. Bagamat hindi pangkaraniwang pangit ang hitsura ni Fatty, isa siyang matalinong babae. Kung pakikinggan lang ng isang tao ang boses at mga estratehiya niya nang hindi siya nakikita, iisipin ng sino man na isa siyang pambihirang kagandahan sa mundong ito. Pero kung makikita mo siya ng personal, malamang na hindi ka makakakain ng maayos o makakatulog ng mahimbing, tiyak na mas makabubuting iwasan ang babaeng ito. Marahil dahil matagal na silang nakikipag-ugnayan ni Yusuf Zok, hindi na siya sanay sa hitsura nito. Kung gusto niya itong tawaging asawa, hayaan mo na lang siya, walang problema. Anong mga paghahanda ang kailangan? Tumingin sa kanya si Yusuf Zok at nagtanong. Una, kailangan natin ng Sky Avoidance Charm. Mayroon tayong Sky Avoidance Charm para bumaba sa lower realm. Dahil tayo ay mga immortal, ang paggamit ng charm ay lubos na makakapidyo sa ating cultivation level, na mag-aalis ng anumang bakas ng immortal na asensya. Kung wala ang Sky Avoidance Charm, sa sandaling bumaba tayo, madarama tayo ng Heavenly Daw, na haantong sa pagdating ng Heavenly Tribulation, at tiyak na mamamatay tayo. Kahit ang dakilang Emperador Tian Yuan ay hindi maglalakas loob na gawin ito. Saan tayo makakakuha ng Sky Avoidance Charm? Kumunat ang noo ni Yusuf Zok. Sabi ni Fatty, karaniwang mayroon nito ang mga ordinaryong emperador ng ika-9 na baitang, at ibinebenta rin ang mga ito sa black market, kaya kailangan nating kumonekta sa mga tao mula sa Heavenly Mystery Palace at bumili mula sa kanila. Teka, lahat ba ng emperador ay mayroon nito? Nagkataon lang na may kasama akong emperador. Agad na kinontak ni Yusuf Zok si Graceland Maki sa pamamagitan ng telekinesis, isa rin itong emperador, bagamat isang demonyong emperador. Isang anting-anting pang-iwas sa langit. Meron ako niyan, ilan ang kailangan mo? Oo nga, meron talaga niyan si Graceland Maki. Sapat na ang dalawa, ngumiti si Yusuf Zok. Sino ang kasama mong bababa? Tanong ni Graceland Maki. Isang kaibigan. Medyo nay na si Yusuf Zok. Bilisan mo,
Bakit ang dami mong tanong? Guro, isa ka pa rin bang second grade Immortal Venerate? Kasalukuyan ka bang hinahabol ng Immortal Realm? Bakit hindi mo isama si Graceland Maki, matutulungan kanyang umangat ng ranggo? Magsalita ka pa ng walang kwentang bagay, at tingnan mo kung hindi kita itatalaga kay Barbarian Newton at sa iba pang mga barbaro. Galit na bulyo ni Yusuf Zop. Talaga bang may pakialam ang amo? Napahadjejek si Graceland Maki. Hindi naman, bilasan mo. Nauubusan na ng malay si Yusuf Zop kay Graceland Maki. Kahit isa siyang alipin, araw-araw niya itong inaakit, at wala na itong natitirang galit para sa kanya. Higit pa rito, itinuring niya itong parang pamilya, alipin man ito o hindi. Siya ay walang awa sa kanyang mga kaaway, walang awa sa mundo, ngunit sa kanyang sariling pamilya, siya ay lubos na sumusuporta. Alam na alam ni Graceland Maki ang ugali ni Yusuf Zop, kaya naman nakipagbiruan siya rito. Gayunpaman, pagkatapos mag-atubili ng ilang sandali, kumuha pa rin siya ng isang dosenang Sky Avoidance Charms, at sa isang naisip ni Yusuf Zop, lumitaw ang mga charms sa kanyang kamay. Sabi mo ba may dakilang emperador ka sa bulsa mong dimensyon? Sa sandaling ito, si Fatty ay nakaramdam ng hindi makapaniwalang tingin. Sa katunayan, ang katotohanang si Yusuf Zop ay nagtataglay ng isang dakilang emperador ay iilan lamang sa Immortal Realm, kabilang si Leilani May at ilan mula sa Heavenly Realm, at hindi ito malawakang naipaalam. Ito ba ang anting-anting? Sinuri ni Yusuf Zop ang anting-anting na nasa kamay niya. Oo, iyan nga, pero asawa ko, ang mundong ilalim ay lubhang mapanganib. Ang mga dakilang emperador mula sa lahat ng apat na kaharian, immortal, demonyo, halimaw, at Buddha, ay lumalayo sa mundong ilalim dahil hindi lamang ito malawak at walang hanggan, kundi direktang pinamamahalaan din ito ng kaharian ng langit, kaya kailangan nating gumawa ng kaukulang paghahanda. Ano pa bang ibang paghahanda ang kailangan natin? Naiinis na tanong ni Yusuf Zop. Sumagot si Fatty nang may mapait na ngiti, ang mundong Nether ay may patong-patong na mga patong, at ito ay tinatawag na Nether, dahil ang pinaka nasa loob nito ay mga multo, at dahil pareho tayong tao, kapag nakapasok tayo, agad tayong matutuklasan. Ano ang pagkamulto? Tanong ni Yusuf Zop, na naguguluhan. Ito ay tumutukoy sa mga katawang kaluluwa. Mayroon tayong mga katawang laman at dugo, samantalang ang mga multo sa The Netherworld ay binubuo ng mga katawang kaluluwa. Mukha silang tao, pero wala silang laman at dugo. Siyempre, may mga cultivator din sa The Netherworld, na tinatawag na Nether Cultivators, at sila ay katulad ng mga tao sa pagkakaroon ng laman at dugo. Gayunpaman, ang kanilang aura ay ang madilim na Nether Energy, naiiba sa ating Immortal Energy at naiiba rin sa Spiritual Energy ng mga Mortal Cultivator, kaya kung padalos-dalos tayo sa pagpasok, mahihirapan tayong gumalaw kahit isang hakbang. Mukhang ang dami mo ng alam. Gulat na tiningnan siya ni Yusuf Zop. Simula nang dumanas ako ng labis na katabaan at nahiya akong makipagkita sa mga tao, tanging sa kwarto ko na lang ako nakakapagtambay buong araw. Nangongolekta ang aking ama ng mga libro mula sa iba't ibang panig ng mundo, kaya marami akong binabasa, lalo na ang mga kakaibang kwento at kawili-wiling anekdota mula sa iba't ibang larangan. Paano kung subukan kong gamutin itong sakit mo? Gamutin muna natin ang katabaan mo. Biglang mungkahi ni Yusuf Zop. Huwag na, ayos lang sa akin to, nagmukhang pilyo si Fatty. Ayokong ang asawa ko ay puro panlabas na anyo lang ang iniisip at hindi pinahahalagahan ang kagandahan ng kaluluwa. Ubo ng 2 beses si Yusuf Zop, talagang nabihag siya ng babaeng ito, kaya wala siyang paraan para makatakas. Nagpatuloy si Fatty, kaya, ang susunod nating dapat ihanda ay isang uri ng damit na pipigil sa pagtagas ng ating aura kapag nakapasok na tayo sa Netherworld. Saan tayo makakahanap ng ganitong mga damit? Tanong ni Yusuf Zop. Templo ng Puting Ulap, paliwanag ni Fatty. Sa White Cloud Temple, mayroong 2 damit ng Taoist. Ang pagsusuot ng mga roba na iyan ay magtatago ng ating aura, kaya kailangan nating pumunta sa White Cloud Temple at kunin ang mga roba na iyan. Kung gayon, tara na, agawin natin sila. Masiglang sabi ni Yusuf Zop. Hihihi, gusto ko ang matapang at masigla mong panig, asawa ko. May pabor akong hihingin sa iyo. Wika ni Fatty habang lumilipad kasama si Yusuf Zop.
Ano iyon? Tanong ni Yusuf Zok bilang tugon. Biglang tumingin si Fatty ng seryoso sa kanya, sa buhay na ito, huwag mo akong iwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1127 ang babaeng pinuno ng monasteryo ng Bayan, huwag mo akong pabayaan sa buhay na ito. Seryosong sabi ni Fatty, habang nakatitig sa kanya na ang mga matang parang tubig ay malambot, at may bahid ng kaba. Sumulyap si Yusuf Zok sa kanya ng isang beses, ang taba niya talaga, sobrang taba na halos maglaho na ang mga mata niya, nababaon ang laman sa ilong niya, at medyo malaki ang bibig niya. Sa totoo lang, parang bilog na bola ang buong mukha niya. Ngunit marahil dahil paulit-ulit niya itong tinatawag na asawa, naging immune na si Yusuf Zok dito. Wala na ang dating pagkasuklam, ang hindi matiis na tanawin. Hindi ito usapin ng pagkagusto o hindi pagkagusto sa kanya, hindi niya kasalanan ang kanyang katabaan, tunay siyang may sakit. Kaya nang makita siyang seryosong nagsasalita, nagkibit balikat si Yusuf Zok at saka malakas na itinulak ang ulo niya, kailan ko ba sinabing iiwan na kita? Asawa, muling umagos ang mga luha sa mukha ni Fatty, at pagkatapos, nakakagulat, siya ang nagkusa na ipasok ang kanyang braso sa braso ni Yusuf Zok. Alam mo ba kung gaano ako kahirap makahanap ng lalaki? At isa pa na kasing namumukod-tangi, kahanga-hanga, at kahanga-hanga ng ganito. Ang swerte ko, kaya hindi ka na kailanman makakatanggap ng diborsyo mula sa akin sa buhay na ito. Sabay na iyak at tawa niya, tuwang-tuwa nga. Hindi nakapagsalita si Yusuf Zok, ngunit hinayaan niya itong kumapit sa kanyang braso. Sa totoo lang, si Fatty yung tipong mahihiyak ang makitang kasama. Pero ngayon, nag-iisa na lang si Fatty sa mundo, kaya bakit hindi na lang siya panatilihin sa tabi niya? Ano ang kasamaan sa isang pekeng kasal? Ganoong klaseng tao si Yusuf Zok, kung mabait ka sa kanya, gagantihan ka niya ng 10,000 beses. Di nagtagal, ang dalawa ay naglakbay sa mga patong-patong ng kalawakan at, sa pangunguna ni Fatty, ay nakarating sa Cloud Mountains. Ang Cloud Mountains ang siyang kinaroroonan ng Cloud Temple, kung saan namuhay ng asetiko ang mga taoista at madre, umiiwas sa kasal, pagkain ng karne, at alak, mas parang monghe kaysa sa mga monghe mismo. Sa katunayan, hindi kailanman lubos na naunawaan ni Yusuf Zok kung anong uri nga ba ng nilalang ang templong ulap na ito. Ang Cloud Temple ay isang super sect noong nakaraang panahon, ngunit pagkatapos umakyat ang dalawang pinuno ng templo, bumaba ang katayuan ng Cloud Temple. Sa henerasyong ito, ang Cloud Temple ay mayroon lamang isang dakilang emperador na nagngangalang Crazy 9, na may ilang koneksyon sa templo. Gayunpaman, ang emperador na ito ay medyo baliw, kung minsan ay kumikilos siyang parang isang taoista habang sa ibang pagkakataon ay sinasadya niyang magpanggap na isang monghe. Walang gaanong reputasyon si Crazy 9 sa Immortal Realm, at mukhang wala rin naman siyang anumang ranggo. Maraming tao ang hindi nga alam ang tunay niyang kinaroroonan, wala siyang tirahan sa kuweba, Immortal Mountain, mga disipulo, o mga kaibigan sa Immortal Realm. Hindi rin siya naninirahan sa Cloud Temple sa Element World, at maaaring hindi siya makabisita rito ng libu-libong taon. Ginamit lang ng Cloud Temple ang pangalan ni Crazy 9 para mandaya, at palihim siyang sumang-ayon. Kaya naman, sa tulong ng isang dakilang emperador, ang Cloud Temple ay nanatiling isa sa mga kilalang super sekta sa mundo ng mga elemento, nang aagaw ng mga mapagkukunan at nakikipagkompetensya sa anumang sekta, lahat ng walang interbensyon ng ibang mga emperador. Marahil ay nag-iingat ang ibang mga emperador dahil umakyat na ang mga nakaraang pinuno, kaya walang nang ahas na magdulot ng gulo sa Cloud Temple. Ang dalawang kasuotan na ating nakawin ay ang mga kayamanan ng Cloud Temple, na iniwan ng mga pinuno ng nakaraang panahon, mga balabal para sa lalaki at babae. Medyo mataba ang babaeng pinuno noong nakaraang panahon, parang kapareho ko, kaya kasya sa akin ang robe niya. Alam mo pa rin bang mataba ka? Tanong ni Yusuf Zok, naiilang sa pagtawa at pag-iyak. Hindi mo ba naiisip na ang pagiging chubby ay medyo sensual? Huwag kang maniwala, hawakan mo at tingnan, napakalambot at malambot. Puff! Muntik nang dumura ng dugo si Yusuf Zok. Tunay ngang malambot ito, purong taba. Hindi napigilan ni Fatty ang matawa,
Saka nagpatuloy, sa ngayon, malamang ay walang ekspertong nagbabantay sa Cloud Temple dahil lahat sila ay pumunta na sa pinagmulan ng lungsod ng langit upang maghanda para sa malaking labanan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Kung may maiiwan man, malamang isa lang ang nasa antas ng Immortal King. Pero hindi natin basta-basta maaaring pagnakawan ang lugar, kailangan natin silang palihim na nakawin. Bakit hindi na lang natin sila kunin? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ang Cloud Temple ay isang sekta na iginagalang ko kahit papaano. Nabalitaan ko na ang mga nakaraang pinunong lalaki at babae ay isang magkasintahan na hindi kailanman nag-iwan sa isa't isa sa buong buhay nila. Kahit medyo mataba ang babaeng pinuno, hindi naman siya kailanman hinamak ng lalaking pinuno dahil doon. Akala ko ba ipinagbabawal ng Cloud Temple ang kasal? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Tulad ng sitwasyon natin, alam ng lahat na mag-asawa tayo, pero natuloy na ba natin ang kasal? Tugon ni Fatty. Punong-puno ng tanong ang ulo ni Yusuf Zok at sinaman siya ng tingin, kung gusto ko ang realidad ng kasal, ano ang magagawa mo tungkol dito, ha? Pwede natin itong subukan, pero hindi ko magagarantiya ang tagumpay mo, lalo na't masyado akong mataba, seryosong sabi ni Fatty. Paf, hihihi, humagalpak ng malakas na tawa si Fatty. Matagal na hindi nakapagsalita si Yusuf Zok habang nakatayo silang dalawa sa kabilang panig ng bundok bayan. Tila masayang-masaya si Fatty, na nakakahawa, at labis na nakakatuwa kay Yusuf Zok. Ninakaw natin ang damit ng isang tao, na walang gaanong pinagkaiba sa pagnanakaw, hindi ba? Alinman sa dalawa, para tayong mga magnanakaw, buntong hininga ni Yusuf Zok. Panghihiram lang yan. Maaari natin itong ibalik mamaya kapag tapos na tayo. Isa pa, nagkakalat lang ng alikabok ang dalawang damit na yan, di ba? Tumawa si Fatty, sige, palihim mo na akong inilapit. Alam ko kung nasaan ang mga damit na iyan. Hindi problema sa akin ang palihim na pagpasok, ang mahalaga ay nakakaabala na isama ka. Maghintay ka rito, sabihin mo lang sa akin kung nasaan ang mga damit at tama na yan. Hindi yan gagana, kailangan kong sumama sa iyo. Dapat magkaisa ang mag-asawa kahit magnanakaw sila. Kung gayon, ilagay mo sa bulsa ko, mungkahi ni Yusuf Zok matapos mag-isip sandali. Hindi, 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 hindi. Agad na umiling si Fatty ng paulit-ulit. Hindi ako sasama. Nandoon lahat ng kamag-anak mo sa loob, at sa itsura ko, nakakatakot yon. Mapapahiya ka rin naman, asawa ko, kaya mas mabuti pang hindi ko na lang sila makilala. Ayos lang, wala akong pakialam, kaya bakit mo iniisip? Para kay Yusuf Zok, kaibig-ibig si Fatty. Siyempre, may pakialam ako. Ikaw ang lalaki ko. Hindi ko hahayaang may tumawa sa iyo ng buong puso dahil sa pagpapakasal mo sa baboy at pagbulong mo ng matatamis na salita sa baboy. Seryosong sabi ni Fatty. Okay, okay, sabi ni Yusuf Zok, habang seryosong tinitingnan siya. Minsan, ang pananakit sa pride ng isang tao ay maaaring magdulot ng matinding sakit sa kanilang puso, lalo na kung ito ay ginawa ng isang taong pinapahalagahan nila. Maaaring wala silang sasabihin, ngunit ikalulungkot nila iyon. Tumigil na sa pagbibiro si Yusuf Zok sa kanya. Sa halip, pinag-isipan niya pa ito ng mas malalim, at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata, kaya ko. May plano ka ba? Tanong ni Fatty na may pagtataka. Mayroon pa rin akong divine skill, hey, maraming taon na rin mula noong huli ko itong nagamit, pero sapat na siguro ito para harapin ang mga tao sa Bayangguan. Sumunod ka sa akin. Hinawakan ni Yusuf Zok ang kamay ni Fatty, at dumiretso sila sa pasukan ng Bayangguan. May dalawang batang taoista na nagwawalis ng mga nalaglag na dahon sa labas ng gate ng Bayangguan. Nang makita nila si Yusuf Zok na lumilipad papasok kasama ang isang karn ng baboy, pareho silang nagulat dahil ang babaeng karn ng baboy, ay halos magkamukha sa larawan ng pinuno ng kanilang nakaraang henerasyon. Sa loob ng inheritance hall ng Bayangguan ay may dalawang larawan, isa ng isang lalaki at isa ng isang babae. Ang lalaki ay ang dating pinunong lalaki, at ang babae ay ang dating pinunong babae, nakamukha ni Fatty ang larawan ay parang isang kumpol ng laman. Leia, pinuno, gagamitin na sana ni Yusuf Zok ang kanyang mind control skill para utusan ang dalawang batang Daoist na dalhin sila sa loob nang makita niyang biglang lumuhad ang dalawang Daoist, walang humpay na sumusuko.
Natigilan si Yusuf Zok, at natigilan din si Fatty. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Yusuf Zok, habang hinuhubog ang mga labi, itinuro ang sarili na parang sinasabing, tinatawag ba nila akong pinuno? Kumurap si Yusuf Zok at saka tumango. Nang magkaroon ng ideya, pinatigas ni Fatty ang kanyang matabang mukha at nagutos, ito, ako, ang pinuno, ay nakabalik na. Bakit hindi pa nabubuksan ang mga pintuan para salubungin ako? Buksan mo agad ang mga gate. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1128 patay na. Nagtakbuhan palabas ang lahat ng lalaki at babaeng dawas ng White Cloud Temple, at nang makita nila si Fatty, lahat sila ay natulala. Ang White Cloud Temple ay nagdaraos ng taunang seremonya ng paghahain kung saan ipapakita nila ang isang larawan ng ninunong amo, at sa larawang iyon, isang kumpol ng laman ang inilalarawan. Paano ko ba dapat ilarawan ito? Ang mga babaeng matataba sa mundo ay medyo magkakamukha, kahit papaano lahat ng kanilang mga mata ay isang hiwa lamang, at ang kanilang mga mukha ay bilog, kaya walang tinatawag na hugis ng mukha. At si Fatty ay may kakaibang pagkakahawig sa babaeng ulo ng White Cloud Temple, na parang hinulma mula sa iisang halmahan. Sa katunayan, maraming tao sa mundong ito ang magkakamukha, at maging dahil sa taas, hugis ng katawan, o sa malababoy na mukha ni Fatty, hindi ba't para na siyang ulo ng sample na bumaba sa Earth? Maging ang haring walang kamatayan na namamahala sa seguridad ng templo ay sandaling nalito, nag-aalangan kung kikilalanan ba siya o hindi. Kung mali ang pagkakakilala nila sa kanya, magiging katatawanan lang sila, pero kung hindi nila siya makikilala at siya nga ba talaga ang babaeng ulo ng templo na bababa sa lower realm. Kaya naman, hindi alam ng haring walang hanggan na responsable sa seguridad ng templo ang gagawin. Dalhin ang ulo ng templong ito sa Ancestral Hall, sabi ni Fatty nang may pagkairita, at matapos lunukan ang fossil ng Tao Tai, wala na siyang taglay na spiritual energy, walang anumang aura ng isang immortal na pamilya, kahit isang spirit immortal. At dahil dito, mas naging kapanipaniwala ang kanyang panggagaya. Oo, dali-daling tumango ang Immortal King na namamahala sa seguridad ng templo at nanguna sa daan. Medyo mahirap lang ang White Cloud Temple, kaya kahit pumunta ka pa sa Ancestral Hall, wala ka pa ring kayamanang mapag-uusapan, ibig sabihin wala namang mawawala kahit peke ang ulo ng templo. Habang ginagabayan ng haring walang kamatayan ang daan, tahimik na sinundan ni Yusuf Zok si Fatty. Diyos ko, mukha rin bang baboy ang dating babaeng ulo ng templo? Mabuti na lang at hindi kalayuan ang Ancestral Hall. Pagkatapos ng ilang pagliko, nakarating sila, at walang tao sa labas ng bulwagan, kadalasan, iilang mga nakababatang taoista lamang ang responsable sa paglilinis. Maghintay kayong lahat dito. Ikaw, sumama ka sa akin, turo ni Fatty kay Yusuf Zok, saka pumasok sa Ancestral Hall. Hindi siya pinagbawalan ng hari ng kawalang kamatayan. Kahit pa ang babaeng ulo ng templo ang bumabalik na matandang ulo, ang sinumang nasa tabi niya ay hindi mahahawakan. Mayroon siyang kaunting kaalaman, kaya nakilala niya na ang taong kasama ng pinuno ng templo ay isang Immortal Venerate. Kaya ang isang Immortal Venerate ay sapat na upang patatagin ang kanyang White Cloud Temple. Pagpasok pa lang nina Fatty at Yusuf Zok sa Ancestral Hall, pareho silang natigilan. Nakasabit sa bulwagan ang dalawang larawan, parehong nakaupo, ang isa ay isang marangal na lalaking nakasuot ng itim na damit, na inilarawan ng kasing liwanag ng buhay. Ang isa pa ay isang tambak ng laman na nakaupo sa isang upuan, natural lang, ang upuang iyon ay nahaharangan ng tambak ng laman na iyon. Ang babae ay pantay ang kapal, nakaupo man o nakatayo, at ang kanyang mga katangian ay kapansin-pansing katulad ng kay Fatty, 9 na bahagi sa 10. Totoo ba ito? Ikaw ba ang reinkarnasyon niya? Bulalas ni Yusuf Zok. Kaya pala magkamukha talaga. Huminga ng malalim si Fatty, saka mapait na ngumiti at umiling, mayroon ka bang parehong sakit gaya ng sa akin? Kunin ninyo ang mga roba, pero magbigay-pugay muna kayo. Yumuko ng malalim si Yusuf Zok patungo sa dalawang retrato. Tunay niyang hinangaan ang lalaking pinuno ng templo dahil sa pagtayo niya sa tabi ng babaeng pinuno ng templo sa buong buhay niya, isang lalaking iginalang niya ang katapangan at responsibilidad. Nagbigay galang din si Fatty. Sa katunayan,
nabasa niya ang tungkol sa kwento ng pag-ibig ng mga lalaki at babaeng pinuno ng templo ng White Cloud Temple, kaya naman labis siyang na-curious. Ang pagdating niya rito ngayon ay natupad ang kanyang hiling. Yumuko ang dalawa ng 3 beses sa mga larawan bago sila lumapit sa hapag-aalay, kung saan nga, mayroong isang pares ng itim na balabal sa bawat gilid, kapareho ng mga isinusuot sa mga larawan. Gayunpaman, nang sabay na hinawakan ng dalawa ang kani-kanilang mga roba, biglang isang shockwave at mga kislap ng espada ang sumiklab mula sa mga roba. Tunay nga, ang mga damit ay nababalutan ng mga pagbabawal, hindi mahahawakan at hindi mababago. Hindi nakakapagtaka na ang mga roba na ito ay maaaring hindi ilabas ng walang takot naman ako, dahil sa ganitong uri ng shockwave at mga espada, kahit ang dakilang emperador ay malamang na mapatay. Gulat na kumurap ang figure ni Yusuf Zok, umatras ng mahigit 10 hakbang, na alang-inang naiwasan ang atake ng talam mula sa mga roba. Gayunpaman, si Fatty sa kabilang panig ay tila walang nangyari. Hindi naman sa walang espada ang umatake sa kanya, kundi ibinuka ni Fatty ang kanyang nakanganga na bibig at nilunok ng buo ang mga espada. Kakainin ng babaeng ito ang kahit ano, lulunukin ang sword chi at blade lights, tila may itinatagong ibang mundo sa kanyang tiyan. Namangha si Yusuf Zok, habang pinapanood ito. Masyadong nakakapangilabot ito, di ba? Hindi ito magiging madali, ang dalawang damit na ito ay parehong may mga paghihigpit, na may napakalakas na mga pagbabawal. Hindi nakakapagtaka, huminga ng malalim si Fatty, nabalitaan ko na ang White Cloud Temple ay mayroong 2 damit na daos na kayang itago ang presensya ng isang tao, na orihinal na isinusuot ng pinuno ng nagtatag ng templo. Akala ko chismis lang iyon, at nagtaka ako kung bakit hindi nanakaw ang mga damit na ito, at iniwan lang sa lantad. Kaya pala pinaghihigpitan sila, at ang ganitong uri ng mga paghihigpit ay maaaring makapinsala pa sa Heavenly Emperor mismo, kung susubukan niyang makalusot ng malakas, tama ba? Gayunpaman, naniniwala si Fatty na ang isang taong tulad ng dakilang emperador ay hindi kailangang lumikha ng eksena sa pamamagitan ng ilang roba. Asawa, mukhang kailangan nating alamin kung bakit naiwan dito ang mga damit na ito para madala natin. Paano natin malalaman yan? Tanong ni Yusuf Zok. Ako na ang bahala. Teka lang, sabi ni Fatty at saka nagmamadaling umalis. Wala pang 10 segundo, bumalik siya, nakatingin sa 2 larawan ng may kakaibang ekspresyon at nanatiling tahimik. Anong problema? Ang bilis mo bang bumalik? Tanong ni Yusuf Zok, na naguguluhan. Hinanap ko ang kaluluwa ng Immortal King na iyon at may nakita akong kakaiba sa kanyang mga alaala. Para makuha ang mga roba, kailangan mong maging ang kapalaran, pero sino ang kapalaran? Pinag-iisipan ko pa rin. Ikaw dapat ang nakatadhana, di ba? Tanong ni Yusuf Zok, na may bahid ng pagkatuwa. Pero ganoon pa rin ang naging epekto sa akin ng mga paghihigpit. Nalilitong sabi ni Fatty. Subukan ko ba kung ganoon? Gamit ang espada ko, mungkahi ni Yusuf Zok. Mag-ingat ka lang na huwag masira ang mga roba, tumanggo si Fatty. Sige, inilabas ni Yusuf Zok ang Heavenly Slayer Sword, pagkatapos ay maingat, nang hindi gumagamit ng masyadong puwersa, marahang hinampas ang damit ng lalaki. Napakabanayad ng kanyang galaw. Gaya ng inaasahan, nang malapit nang dumampi ang dulo ng espada sa roba, muling nanginig ang roba, at nagkaroon pa ng kislap ng liwanag mula sa isang talam. Ngunit maaari bang maging hamon sa Heavenly Slayer Sword ang isang paghihigpit sa isang roba, na kahit ang big array ng Heavenly Realm ay hindi kayang tiisin? Snap snap snap, matapos bumangga ang kislap ng talam sa dulo ng Heavenly Slayer Sword, at ilang beses na kumikislap, tumigil sa pag-vibrate ang roba. At habang binubunot ni Yusuf Zok ang espada, diretso niyang kinuha ang damit ng lalaki. Tapos na, tuwang-tuwa na sabi ni Yusuf Zok, ako ang nakatadhana. Hindi nakapagsalita si Fatty. Anong klaseng kapalaran ito? Isa lamang itong brutal na puwersa na sumisira sa mga depensa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Yusuf Zok ang kalituhan sa mga titig ni Fatty. Sinimulan din niya ang pagsira sa paghihigpit sa damit pambabae, pagkatapos ay inihagis ang damit kay Fatty. Asawa, magpapalit ako. Hindi nagatubili si Fatty at agad na naghubad, naiwan si Yusuf Zok na nakakita ng sobrang laman.
Isang talagang sobrang dami ng laman na hindi niya matiis na tingnan ng diretso. Tunay nga, isang sulyap lang ay sapat na upang tuluyang mawala ang anumang pagnanasa. Phew, sa isang pitik ng itim na roba, agad itong sinuot ni Fatty, tamang-tama ang sukat. Gayunpaman, nang sandaling isuot ni Fatty ang itim na roba, nang inig ang buong katawan niya at nawalan ng malay ang kanyang tingin habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata. Nagulat si Yusuf Zok ngunit hindi niya siya ginulo. Sa kanyang intuition, nadama niya na ang damit ay tiyak na naglalaman ng isang uri ng mana. Pagkalipas ng halos 3 minuto, nakita niyang iminulat ni Fatty ang mga mata nito, umaagos ang mga luha sa mukha nito, at umangat ang mga balikat, umiiyak sa matinding kalungkutan sa hindi malamang dahilan. Anong problema? Malumanay na tanong ni Yusuf Zok. Wala na sila. Pumanaw na silang lahat, biglang humarap si Fatty at bumagsak sa ibabaw ni Yusuf Zok, halos matamba ito at humagulgol ng iyak. Paano sila nawala? Hindi ba't umakyat sila sa kaharian ng langit at naging mga Diyos? Pag-aliw ni Yusuf Zok sa kanya, habang marahang tinatapik siya. Maiintindihan mo rin yan kapag naisuot mo na ang roba, sabi ni Fatty, habang masiglang pinupunasan ang mga luha, at saka lumuhad sa harap ng mga larawan. Mga nauna, salamat. Yumuko siya ng 3 beses sa 2 retrato. Pinag-isipan ito ni Yusuf Zok at, kahit hindi niya alam ang dahilan ng emosyon ni Fatty, lumuhad din siya, kasunod ng pangunguna ni Fatty sa pagbibigay galang sa 2 larawan, ang mga yumaong kaluluwa, na may 3 yumuyuko. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1129 na ikaw lang ang nag-iisa sa buhay ko. Pagkalabas ng White Cloud Temple, isinuot ni Yusuf Zok ang damit Daoist, at sa wakas ay naintindihan niya kung bakit umiyak si Fatty. Dahil pagkasuot niya ng roba, isang mahinang boses ang narinig niya, tinig iyon ng isang taong nasa bingit ng kamatayan, isang lalaking nagtatapat ng kanyang malalim na nararamdaman, at ang kanyang mga huling salita bago pumanaw. Ang damit na ito ay hindi nila tunay na pamana, ito ay isa lamang tanda ng panghabang buhay na pangako. Ito ay isang bagay na iniwan nila bago ang kanilang pag-akyat sa kaharian ng langit. Sa oras ng pag-alis sa roba, masaya sila dahil malapit na silang umakyat at maging banal. Iniwan nila ang damit na ito bilang tanda ng kanilang tapat na pag-ibig, naghihintay sa isang taong nakatadhana sa hinaharap, isang taong ang kalikasan ay kapareho ng sa kanila. Bukod dito, ang 2 damit ay naglalaman ng mga espesyal na pagbabawal na may kaugnayan sa kanilang mga banal na espiritu. Kaya naman, kahit sa kaharian ng langit, kahit na pagkatapos maging mga Diyos, mararamdaman pa rin nila ang sinumang humipos sa mga damit. Gayunpaman, namatay sila bago pa man dumating ang taong itinakda. Walang nabanggit na sanhi ng kamatayan, tanging ang mga alaala ng lalaking amo at ang di natitinag na katapatan ng babaeng amo ang narinig ni Yusuf Zok. At ganito ang sabi sa huling pangungusap sa roba, sino man ang magpapatuloy ng ating pamana, pakitunguhan sana ng mabuti ang iyong mahal sa buhay. At saka, huwag na huwag kang pupunta sa kaharian ng langit, kahit kailan. Gayunpaman, walang ibinigay na dahilan, kundi isang mahigpit na babala na huwag umakyat. Pagkatapos makinig, napuno ng halo-halong emosyon ang puso ni Yusuf Zok. Sa totoo lang, napagtanto niya, ang roba ay hindi tungkol sa paglilipat ng isang pamana, kahit na ito ay espesyal, wala itong taglay na anumang pamana. Gusto lang nilang masaksihan ang kadakilaan ng pag-ibig, umaasang mararanasan din ito ng mga susunod na henerasyon. Ngunit ang mga huling salita ay nag-iwan kay Yusuf Zok ng labis na kalituhan. Ano ang ibig sabihin ng lalaking amo? Umiiyak pa rin si Fatty, at malayang umaagos ang kanyang mga luha. Tunay nga, ang 2 dating Panginoon ng White Cloud Temple ay magkasintahang makalangit na may maraming kwento ng pag-ibig, mga kwento ng matatag na katapatan, hindi nag-iiwan sa isa't isa, at nananatili hanggang kamatayan, na kayang yumantig sa puso ng sinumang babae. Buong buhay ni Fatty ay nangangarap lang tungkol sa pag-ibig dahil walang humahanga sa kanya, kaya puro kathang isip na kwento ng pag-ibig lang ang meron siya. Nang personal niyang marinig ang kwento ng pag-ibig ng makalangit na mag-asawa sa buhay at kamatayan, siya ay lubos na nalubog sa kalungkutan at hindi makawala sa sarili. Siguro nakita niya ang sarili niya bilang babaeng amo. Asawa, bakit ba ang mga taong nagmamahalan ay laging namamatay?
Tanong ni Fatty matapos matuyo ang kanyang mga luha, habang tinatanong si Yusuf Zok. Nag-isip sandali si Yusuf Zok at sinabing, dahil tanging mga kwento ng pag-ibig na may paghihiwalay at kamatayan lamang ang naaalala at ikinukwento. Sige, pumanaw na ang mga namatay, dapat na tayong bumalik sa lower realm, sabi ni Yusuf Zok, sabay tapik sa balikat niya. Sasamahan mo ba ako habang buhay? Kung mamamatay talaga ako balang araw, mamamatay kaya ako sa piling mo? Gusto mo ba ako? Mahal mo ba ako? Diretsyong tanong ni Yusuf Zok. Tumango si Fatty, saka nag-isip at sinabing, bago kita nakilala, hindi ako nang ahas na magsalita tungkol sa pag-ibig, dahil naniniwala akong ang isang babaeng tulad ko ay hindi karapat-dapat sa karapatang magmahal. Hindi man lang ako tinitingnan ng mga katulong at manggagawa sa bahay ko, hindi dahil sa takot sila sa akin, kundi dahil talagang kasuklam-suklam ako. Bagamat babae ako, isa rin akong taong gustong sipin ng mga tao sa kalye. Walang salamin ang kwarto ko dahil kahit kailan ay hindi ako naglakas loob na tingnan ang sarili ko. Magkapareho ang taas at lapad ng katawan ko, wala akong leeg, at hindi mo makikita ang mga mata o ilong ko. Minsan ko nang narinig ang mga katulong na pinag-uusapan ako, sabi nila kahit baboy ay may nakikitang ilong, pero hindi nila nakikita ang akin. Nabubuhay ako sa isang mundong puno ng awa sa sarili, at kahit maraming tao ang gumagalang sa akin, alam kong hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal at dapat akong manatiling mag-isa at tapat habang buhay. Pero isa rin akong normal na babae, gusto ko ng lalaking nagmamalasakit sa akin, may gusto sa akin, at hindi ako hinahamak. Noong araw na inihagis ang berdadong bola, nang makita-kita sa entabladong iyon, nagustuhan na kita. Hindi ko alam kung bakit, kaya sinasadya ko yang ibato sa'yo, pero naiwasan mo. Tila kakampi ko ang tadhana, nang biglang bumukas ang berdadong bola sa itaas mismo ng iyong ulo. Kahit takot kang tumakbo palayo, masaya pa rin ako dahil narating nakita, at talagang nakatadhana itong maging ikaw, binigyan ako ng tadhana ng romantikong pagkakataong ito. Pagka-uwi mo, gusto mo nang makipaghiwalay. Naantala ko, tinulungan mo akong makakuha ng fossil mula kay Brigham Shepherd, at nagkamali ako ng sabi. Ayoko talagang sumuko sa'yo dahil ang pag-ibig na ito ay bigay ng tadhana. Ayokong matapos lang ito ng basta-basta. Umaasa ako na baka balang araw, magustuhan mo rin ako. Kaya bakit kita bibigyan ng diborsyo? Nang makita kitang muli sa lungsod ng Tianyuan, kahit mukhang hindi ka kaakit-akit, nagbigay ito sa akin ng pamilyar na pakiramdam, na para bang magkakilala tayo sa isang nakaraang siklo ng buhay. Kalaunan, noong ginamit mo ang time pause technique, alam ko na, ang asawa ko pala ang gumamit ng time pause technique sa Heartbreak Cliff para tamaan si Joseph Schwartz, ang asawa ko lang pala ang nagbago ang anyo. Akala ko hindi na kita makikita muli sa buhay ko, pero doon sa lungsod ng Tianyuan, kahit noong sumugod ka sa langit, nandoon ka mismo sa lugar kung saan ko ibinato ang berdadong bola. Sa sandaling iyon, napagdesisyonan kong ito na ang kapalaran. Bakit hindi ko dapat ituloy ang sarili kong kaligayahan? Bakit hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal? Napakapambihira ng asawa ko, nakakagulo sa immortal realm, bakit pa kita isusuko? Umalis na tayo sa lungsod ng Tianyuan, at napagdesisyonan ko, kahit pasaktan mo ako, sampin, kutsain, libakin, hamakin, o tapakan, hindi kita iiwan. Kung may pagdurusa, dadalhin ko ito kasama mo, kung may kahirapan, dadalhin ko ito kasama mo, kung may paghihiganti, hahanapin ko ito kasama mo, kung may landas, lalakidin ko ito kasama mo. Siyempre, siguro lahat ng ginagawa ko, ayaw mo at maaaring hindi mo magustuhan. Pero wala na ang tahanan ko, wala na ang tatay ko, wala na ang mga kamag-anak ko. Isa na lang ang natitira kong asawa. Kung hindi kita susundan, saan ako pupunta? Nakapaghiganti na nga ang asawa ko sa kaaway ko, kaya mula ngayon, ikaw na ang buhay ko. Naantig mo ako, Fatty, sabi ni Yusuf Zok, umiiling na may mapait na ngiti. Mataba. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Gareth Cook na tinawag siyang mataba ni Yusuf Zok. Dati, ginagawa lang ito ni Yusuf sa isip niya at hindi kailanman ng malakas. Bagay na bagay sa akin ang pangalang ito, Fatty, lol. Sige. Tara na, lower realm.
Sabi ni Yusuf Zok, habang masiglang ginulo ang buhok niya. Medyo nagugutom na ako, pwede ba tayong kumain bago tayo umalis? Nahihiyang sabi ni Fatty, habang nakayuko habang kumakalam ang kanyang tiyan. Sige, hahanap ako ng pagkain, manghuli ng hayop. Agad na pagsang-ayon ni Yusuf Zok. Hindi na kailangan, may pagkain na ako rito, lagi na lang akong nagugutom, kaya ang dami kong pagkain sa space ring. Habang nagsasalita siya, lumapag siya sa tuktok ng burol at nagsimulang maglabas ng sunod-sunod na pagkain mula sa ring. Isang buong inatsarang kordero, isang malaking supot ng tuyong cake, 2 manok, mahigit 12 pinasingaw ng bola bowl ang kanin, at sa wakas ay iba't ibang uri ng pastry, mga 100 piraso. Matapos ay latag ang mga ito sa lupa, nahihiyang dumampot siya ng ilang pastry at iniabot kay Yusuf Zok, para sa iyo ito, at para sa, itinuro niya ang lahat ng iba pang pagkain, akin. Hindi makapagsalita si Yusuf Zok, walang baboy ang makakakain ng kasing dami niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1130 ang Diyosa na may isang sandata. Hindi pa nakita ni Yusuf Zok na kumain si Fatty noon, ni hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lumamon ng pagkain na parang isang gutom na hayop. Sa totoo lang, takot na takot siya, isang buong inatsarang tupa, mahigit 12 bola bowl ang kanin, mahigit 100 pastry, 2 manok, nakakatakot ang babaeng ito. Ang pinaka nakakabahala kay Yusuf ay hindi lang niya kinain ang karne, dinurog din niya ang mga buto at nilunok ang mga ito. Habang pinagmamasdan ang kanyang mukha at mga kamay na nababahiran ng grasa, pagkatapos ay dinilaan ang kanyang mamantikang mga daliri, tumayo si Yusuf at tumakbo upang maghanap ng tahimik na lugar para sa muka. Kuwit. Pagkalipas ng 2 oras, nahihiyang lumapit si Fatty kay Yusuf at nahihiyang nagsabi, asawa, maaari na tayong umalis. Sige, umalis na tayo, paulit-ulit na tango ni Yusuf, hindi namamayang lumalayo siya sa matambok na babaeng ito, dahil natatakot siyang baka kainin siya nito kung sakaling magutom ulit siya. Kung gusto nating pumunta sa lower realm, iisa lang ang paraan, ang maghanap ng ascension platform, pero may mga bantay sa bawat isa. Kung pupunta tayo, matutuklasan tayo, kaya sundan mo na lang si Zur. Dadalhin ka ni Zur sa lugar kung saan walang tao, sabi ni Fatty, at nagpalitan niyo bilang isang sinag ng matingkad na liwanag, at mabilis na umalis. Agad na sumunod si Yusuf. Pagkatapos lumipad ng isang buong araw, nakarating sila sa itaas ng isang desyerto na lungsod, at tumangala si Fatty sa langit. Asawa, pwede mo bang buksan ang puwang dito? Tanong ni Fatty. Walang problema. Tumango si Yusuf, sumugod pataas, at marahas na hinampas ang kawalan gamit ang 2 kamay. Whoosh! Isang malaking luha ang bumukas, at isang madilim na portal ang lumitaw. Punatin mo pa, hindi ako kasya, paalala ni Fatty. Si Yusuf, na walang masabi, ay patuloy na pinupunit ito ng mas malawak hanggang sa makapasok ang katawan ni Fatty sa madilim na butas, sumisid siya, at sumunod si Yusuf. Sa loob, madilim pa rin, kung saan hindi makita ang kamay sa harap ng mukha, ganap na hindi gumagalaw, walang anumang bagay na umiiral. Hinawakan ni Fatty ang kamay ni Yusuf at sinabing, may isang dimensional na daanan dito. Paano mo nalaman yan? Tanong ni Yusuf na may pagtataka. Sinabi sa akin ng aking ama. Dati siyang pumupunta rito para manguha ng mga halamang gamot mula sa mortal plane. Sabi niya may sikretong pasilyo rito, pero hindi niya alam kung paano iyon nabuo. Tumango si Yusuf, piniling huwag nang magtanong pa, at nagpatuloy sa paglipad ng mga 10 minuto hanggang sa lumitaw ang isang mabagal na umiikot na itim na vortex, na hugis embudo. Kunin mo ang Sky Avoidance Charm, patikan mo ng kaunting Essence Blood at durugan mo, paalala ni Fatty. Sige, iniabot ni Yusuf sa kanya ang isa habang tinutulo ang kanyang Essence Blood sa sarili niyang Sky Avoidance Charm at agad itong dinurog. Sa sandaling madurog ang Sky Avoidance Charm, agad na nakaramdam si Yusuf ng kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya na nakapalibot sa kanya, mahigpit na bumabalot sa kanya, isang kakaibang pakiramdam, na para bang pumasok siya sa isang vacuum bubble. Tumalon pababa ang dalawa, marahil sa takot na magkahiwalay habang pababa sa lower realm, hinawakan ni Fatty ang kanyang kamay ng napakahigpit.
Sa isang kisap mata, biglang nakaramdam si Yusuf Zok ng liwanag sa buong katawan at pagkatapos ay isang nakasisilaw na mabituing langit ang lumitaw sa kanyang paningin. Narating na niya ang mortal plane ngunit hindi niya alam kung aling mortal star system ito. Kailangan mong malaman, napakaraming plane star system sa mortal world, hindi mabilang. Ang ganda, ang daming kumikinang na bituin. Gulat na bulalas ni Fatty, dahil ito ang una niyang pagbisita sa mundo ng mga mortal. Habang pinagmamasdan ang mga kumpol ng kumikislap na mga bituin at ang walang katapusang lawak ng kalangitan, agad siyang natuwa. Bagamat ang element world ay mayroon ding mabituing kalangitan, madilim ito, at ang mga bituin ay pawang patay, samantalang dito, ang mga bituin ay buhay at nagliliwanag, na ginagawa itong napakaganda kapag tiningnan mula sa malayo. Paano tayo makakapasok sa mundong ilalim? Nag-aalalang tanong ni Yusuf Zok. Oh, ang Netherworld, nag-isip sandali si Fatty at sinabing, sa bawat star system ng mortal plane, may pasukan patungo sa Netherworld. Kailangan lang nating maghanap ng isang high-level mortal cultivator dito, tanungin sila, at malalaman natin. Kung gayon, tara na, sabi ni Yusuf Zok, hindi makapaghintay at inaabangan ang paglalakbay patungo sa The Netherworld, kaya hinawakan niya si Fatty at nag-teleport palayo. Nang sumunod na segundo, nakarating siya sa isang planetang tinitirhan ng mga tao, kung saan nakakagulat na naroon ang isang 12th level Earth Immortal na nangangaral sa tuktok ng isang bundok. Mga 10,000 magsasaka ang nakikinig sa kanyang pangangaral. Wow! Ang saya naman nito, ang daming mga batang cultivator na nakikinig sa sermon ng 12th level Earth Immortal. Makinig din tayo, huwag magmadali. Ngayon lang ako nakarating sa mortal plane, maglaro muna tayo ng ilang araw bago pumunta sa The Netherworld. Please, please. Pag-aawat ni Fatty, habang naiyuyugyug ang braso ni Yusuf Zok sa nakakaawang paraan. Tumigil ka sa panginginig, sang-ayon ako, maaari tayong maglaro ng 3 araw. Umiikot ang ulo ni Yusuf Zok, nang inalag ng babaeng ito ang braso niya, muntik na niya itong matanggal, napakalakas talaga ng babae. Tahimik na lumipad ang dalawa papunta sa paanan ng bundok at pagkatapos ay sumiksik sa karamihan, ginagaya ang iba at naupo. Sa sandaling iyon, narinig ni Yusuf Zok ang ika-12 antas ng Earth Immortal na nagsasabing, tulad ng nabanggit ko kanina, ang mga immortal ay nahahati rin sa 12 antas, kung saan ang emperador ang pinakadakila, isang figure na may pinakamataas na katayuan na nangingibabaw at ang malamang na umakyat sa pagka-Diyos. Sa katunayan, ang mga immortal at tayo ay hindi naman gaanong magkaiba. Maraming sikat na immortal ang umangat mula sa ating hanay bilang mga mortal na tagapagsaka. Kaya, tayong mga cultivator, hanggat tayo ay nagtitiyaga, matatag, at matapang, balang araw ay makakamit natin ang maalamat na katayuan. Tama na iyan tungkol sa Immortal Realm. Ngayon na ang oras para sa mga tanong. Tutulungan kitang lutesin ang anumang isyo sa cultivation isa-isa. Ang 12th level Earth Immortal na ito ay malinaw na isang lubos na iginagalang at pambihirang tao rito, kaya naman napakaraming nakikinig sa kanyang pangangaral. Nang dumating ang oras ng pagtatanong, lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay. Pero may page boy na dapat pangasiwaan ang Earth Immortal, kaya tumayo ang page boy at itinuro kung sino ang maaaring tumayo at magsalita, parang isang press conference. Itinuro ng page boy ang isang babae, na tumayo at malakas na nagtanong, "Senior, saan ko mahahanap ang one-armed goddess?" Ang Diyosa na may isang armadong sandata. Nang marinig ang 4 na salitang ito, tumahimik ang buong lugar, na para bang mas sumikat pa ang Diyosa na may isang armadong sandata. Bahagyang ngumiti ang 12th level Earth Immortal at sinabing, ang Diyosa ay naglalakbay sa mundo ng mga mortal, sa mortal plane, hinahanap din ang kanyang mga kamag-anak. Dumarating at umaalis siya ng walang bakas. Sa buhay ko ngayon, isang beses ko lang siya nakilala. Sa tulong ng mga tagubilin ng Diyosa, nakamit ko ang aking katayuan ngayon. Mahirap siyang hanapin, baka napunta na siya sa ibang mortal planes, o kahit sa immortal realm, o sa divine realm. Pero paano ko nabalitaan na ang one-armed goddess ay mula sa Vance clan ninyo? Hindi ba't ninuno mo siya? Hindi mo ba alam kung nasaan ang ninuno mo? Tanong muli ng babaeng magsasaka.
Ang Diyosa na may isang armadong sandatahan ay kapareho ko ng apelyidong Vance, pero hindi siya galing sa pangunahing pamilya. Susunod na tanong, pakiusap. Malakas na sigaw ng 12th level Earth Immortal. Sa sandaling iyon, habang nakaupo sa tabi ni Yusuf Zok, humajejek si Fatty at sinabing, ayan ang Diyosa na may isang arm, ang Aztec tawaging Diyosa. Vance, isang braso, naghahanap ng mga kamag-anak. Sa sandaling iyon, parang kumulo ang dugo ni Yusuf Zok dahil kapareho ito ng tunog ni Little Vance. Maaari kayang siya iyon. Total, nawalan din ng braso si Little Vance noon. Wow, sa naisip ko lang, biglang napatayo si Yusuf Zok. Yung kapwa Dawist, maupo ka muna, hindi mo pa to oras. Malakas na sigaw ng page boy.